Ginamit niya ang huling-huli niyang pera upang bumili ng isang lumang, sira-sirang trailer na matagal nang inabandona. Hindi ito maganda, kalawangin na ang metal at bulok ang loob. Pero inisip niyang maaari itong magsilbing pansamantalang bubong para sa kaniyang mga anak. Nakatago sa kailaliman ng kagubatan, tila isa itong tahimik na lugar kung saan sila maaaring maglaho. Ngunit habang nililinis niya ang nabubulok na sahig, isang kakaibang tunog ang lumitaw mula sa ilalim ng lupa. Ang tunog na iyon ang babago sa lahat. Doon magsisimula ang isang bagay na lampas sa kanyang inaakala, isang lihim na babaligtad sa buhay ng kanyang pamilya. Isipin mong wala ka nang natitira, walang bahay, walang suporta, ni pag-asa man lang. Isipin mong kailangang palakihin ang iyong mga anak sa loob ng isang gumuho at kinakalawang na kahon, nakatago mula sa mundo, para lang madiskubre na mayroong kung ano o kung sino na nakabaon mismo sa ilalim ng iyong mga paa. Para bang eksena sa pelikula, hindi ba? Pero hindi ito katang-isip. Nangyari ito sa kabundukan ng Chihuahua noong 1987 at ang natuklasan ng babaeng ito sa ilalim ng lupa ay hindi lang basta kakaiba. Ito'y makapangyarihan, isang bagay na kayang yumanig sa pundasyon ng makapangyarihan at tapang na muling magtatakda ng tunay na kahulugan ng paglaban para sa pamilya. Bago ko ipagpatuloy, siguraduhing i-like mo ang video na ito at mag-subscribe sa channel dahil ang kwentong ito ay patuloy na lalalim hanggang sa nakabibiglang katapusan. At gusto kong malaman, magkakaroon ka ba ng lakas ng loob na pumasok sa isang madilim at nakatagong kuweba sa ilalim mismo ng iyong bahay? Mag-iwan ng komento at sabihin kung ano ang ititibok ng puso mo sa sandaling iyon. Si Mary Fernandez ay 38 taong gulang nang gumuho ang lahat sa kanyang buhay. Taong 1987 iyon nang tumaob ang truck na may sakay na mga seasonal apple pickers sa kilalang likong bundok na tinatawag na El Espinazo del Diablo. Hindi na nakabalik ang kanyang asawa, si Ramiro. Matapos ang ilang linggo ng katahimikan at palusot, isang maliit na sobre ang ibinigay ng kumpanyang agrikultural bilang kompensasyon, ilang libong piso lamang. Ang halaga, 150,000 pesos. Halos hindi sapat upang mapakain ang isang pamilya sa loob ng isang buwan. Ang kaunting halagang iyon ay kapalit ng isang mabait at masipag na amang may 5 anak. Inilagay niya ang sobre sa bulsa ng kanyang luma at kupas na apron. Alam niyang hindi ito magtatagal. Ngayon si Mary ay nag-iisa, isang balong may 5 anak na kailangang alagaan. Ang panganay na si Carlos ay 12 pa lamang, ngunit alam na niyang kailangan niyang tumayong matatag. Ang kambal na sina Isabela at Estrella ay 8 taong gulang. Si Eduardo ay 5 pa lang at ang sanggol na si Luz ay nagpapasuso pa. Si Ramiro ang lakas niya, isang tahimik na lalaking magaspang ang kamay mula sa trabaho sa bukid, ngunit laging banayad sa kanyang mga anak. Tuwing gabi, umuuwi ito na may dalang candy na palihim para sa mga bata at isang pagod na ngiti para sa kanya. Ramdam pa rin niya ang init ng halik nito sa kanyang noo noong huling umaga. Alagaan mo ang mga anak natin, Sole, bulong nito. Pangako mong magpapatuloy ka. Nangako siya. Hindi lang niya alam kung gaano kasakit ang magiging kabayaran ng pangakong iyon. Ang magpatuloy ay naging pinakamahirap na bagay na naranasan niya. Nang mawala ang kita mula kay Ramiro, agad silang pinaalis mula sa inuupahang silid na adobe. Wala siyang kamag-anak sa malapit. Lahat ay lumipat na sa Ciudad Juarez o sa mas malalayong lugar. Naging palaboy siya, umaasa sa limos at anumang kita sa paglalaba sa ilog. Sa loob ng 3 buwan, natulog sila sa sahig ng sakristya ng simbahan, salamat sa kabutihan ni Padre Javier. Ngunit lumakas ang bulungan ng mga tao.
Para sa mga kagalang-galang na pamilya, wala raw lugar ang isang balo at ang kanyang 5 anak sa loob ng simbahan. Ramdam ni Mary ang pagsasara ng mga pintuan sa paligid niya. Isang malamig na umaga, nagbago ang lahat. Dumating si Don Chema, ang matandang sakristan, at may dalang masamang balita. Sinunog na ng may-ari ang kanilang naiwanang gamit sa dating inuupahan. Parang nawala ang hangin sa kanyang katawan. Wala siyang plano, wala siyang pupuntahan. Nakatali sa kanyang baywang, nakatago sa medyas. Ang huling 80,000 piso mula sa kompensasyon, pera na sinumpaan niyang gagamitin lang sa matinding pangangailangan. Ngayon, malinaw na. Ito na ang sandaling iyon. Naglakad siya ng ilang araw, si Baby Luz nakatali sa kanyang dibdib, at ang iba pang anak ay nakakapit sa kanyang palda. Kumatok siya sa mga pintuan, nagmakaawa ng trabaho, naghahanap ng masisilungan, kahit ano. Ngunit sa maliit na bayan ng Krill, ang isang babaeng may 5 anak ay hindi tiningnan bilang nangangailangan. Tiningnan siya bilang pabigat. Iisa lang ang sagot ng bawat pintuan. May katulong na kami, senyora. Wala nang espasyo para sa ganyang karami. Pwede mong subukan sa lagarian, pero hindi pinapayagan ng bata roon. At may mga pagkakataong mas madilim ang kaharap. Mga lalaking hindi awa kundi pagnanasa ang tingin sa kanya. Isang araw, nakilala niya ang tagapamahala ng lagarian. Isang matabang lalaking may pawisang bigote. Mula ulo hanggang paa ay inarok siya ng tingin. Ang ganda mo pa para maghirap ng ganyan, aniya. Puno ng mali siya ang tinig. May maganda akong lugar, masarap na pagkain. Samahan mo lang ako't hindi mo na kailangang mag-alala. Nabaligtad ang sikmura niya, pinilit niyang manatiling kalmado. Naghahanap ako ng marangal na trabaho. Sagot niya, sabay talikod. Hawak ang kamay ng kanyang mga anak habang humahagulhol ang mga ito sa likuran niya. Gabing iyon at sa 2 sumunod pa, natulog sila sa ilalim ng isang tulay na bato. Nahanap ni Carlos ang karton para pantakip sa malamig na lupa, ngunit walang saysay iyon laban sa hangin ng bundok. Gising si Mary, nanginginig, hindi sa lamig, kundi sa takot. Takot na baka magkasakit ang isa sa mga anak. Takot na baka kunin sila ng mga awtoridad. Ang perang nakatali sa kanyang baywang ay parang apoy na nakasindi sa kanyang balat. Alam niyang hindi na siya pwedeng maghintay. Ang perang iyon ay hindi para sa pagkain, ito'y para sa bubong. Kahit gaano kasira, kailangan nilang may masilungan. Isang hapon, malamig ang hangin at nagkakalat ng mga dahon ng pino sa kalsada, pumasok siya sa isang maliit na tindahang tinatawag na La Sierra. Sa kaunting baryang natira, bumili siya ng mais at mantika. Gutom na gutom siya, pero taas noo siyang lumakad. Sa loob, may 2 lalaking nakasuot ng maruruming bota na umiinom ng soda sa harap ng counter. Nakilala niya ang isa, si El Chivo, kilala sa pagdadala ng mga kalakal gamit ang lumang truck. Ang isa ay estranghero, bumibili ng kahoy. Nandun pa rin yung tambak na kalat, sabi ni El Chivo, pinupunasan ng bibig. Matagal nang patay yung siraulong Amerikano na may-ari nun. Wala namang kumukuha. Gusto na ng bayan na itapon na lang yun, sabi ng isa, pero napakalalim sa gubat, abala lang. Sino bang may gustong kumuha ng basura na yon? Tawa niya. Mas marami pang butas kaysa metal ang trailer na yon. Sabi nila, yung gringo, isang lalaking ang pangalan daw ay Jose, na sangkot sa mga kakaibang bagay, patuloy ni El Chivo. Tapos isang araw, basta na lang siyang nawala. Gusto ng munisipyo ng 100,000 piso para payagang tumira roon, dagdag niya kasabay ng pagtaas ng balikat. Pero sa tingin ko, papayag na yun kahit kalahati lang para lang matapos na. Sabi ng mga tao, isinumpa raw ang lugar na yon. Napakalayo nun, tanging taong wala nang mawawala ang makikinabang roon. Ramdam ni Mary ang malakas na tibok ng puso sa kanyang dibdib. Isang trailer. Para sa 100,000, baka mas mababa pa. May 80,000 siya.
Sapat na kaya iyon? Lumapit siya, nanginginig ang katawan, ngunit matatag ang boses. Pasensya na po mga Ginoo, wika niya. Hindi ko maiwasang makinig. Yung trailer sa gubat, nasaan po eksakto? Lumingon ang dalawang lalaki, tila nagulat. Maging si Don Alfredo, ang may-ari ng tindahan, ay napahinto sa pagtitimbang ng mais. Ngumisi si El Chivo, Senyora, hindi lugar yon para sa babae, lalo na kung may mga anak ka. Mga 5 kilometro mula sa highway, malalim sa gubat sa tabi ng tuyong sapa. Nakapatong pa sa mga konkretong bloke ang trailer pero halos gumuho na ang sahig. Walang pinto, basag ang mga bintana. At may mga kwento pa, bulong ng isa. Sabi nila si Jose, hindi lang basta nawala, pinatay raw dahil sa utang sa sugal. May mga nanunumpa na naririnig pa rin ang mga tunog sa gabi para bang hindi siya tuluyang umalis. Wala nang gustong lumapit doon pag madilim na. Nilunok ni Mary ang buo niyang kaba, may bukol sa lalamunan, ngunit kalmado ang kanyang tinig. Paano kung may mag-alok ng 80,000 piso? Tanong niya. Tatanggapin kaya nila? Tumawa si El Chivo. Senyora, wala ngang halagang 10,000 yun. Pero kung seryoso ka talaga, kung handa kang tumira sa lugar na yon kasama ng mga ahas at lobo, sasamahan na kita sa sekretaryo ng munisipyo. Sigurado akong papayag sila. Gusto lang nilang matanggal yon sa listahan nila. Kung ganon, gawin na natin, sagot ni Mary. Inalis niya ang medyas na nakatali sa kanyang baywang at inilabas ang lumang, lukot-lukot na pera. Buo ang loob, tahimik niyang inilapag ang pera sa counter. Tumunog ito sa loob ng tindahan na para bang isang hamon. Ito ang 80,000 piso, sabi niya. Pakiabot po sa sekretaryo, sabihin ninyong ito lang ang lahat ng meron ako. Ako po si Mary Fernandez, balo ni Ramiro. Nagtinginan ng mga lalaki, tumango si Don Alfredo ng mabagal. Nakita na niya ang ganitong klaseng desperasyon noon pa. Kinuha ni El Chivo ang makapal na perang papel, sinipat ito at tumango. O sige, Doña Mary, gagawin ko. Bumalik ka bukas ng tanghali. Sasabihin ko kung tinanggap nila. Pero maghanda ka, ang gawing tahanan yang lugar na yon ay mangangailangan ng dugo, pawis, at baka mas marami pa. Hindi ako kailanman natakot sa trabahong mahirap, mariing sagot ni Mary, at walang pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Gabing iyon, habang natutulog sa ilalim ng tulay na magkakayakap ang kanyang 5 anak para sa init, may naramdaman si Mary na matagal nang nawala. Pag-asa. Habang umiihip ang malamig na hangin ng bundok, tumingala siya sa buwan at mahina niyang ibinulong. Ramiro, kung naririnig mo ako, tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng lakas para maitayo ang kinabukasan ng ating mga anak. Kinabukasan, bumalik siya sa tindahan eksaktong tanghali. Nandoon si El Chivo, may hawak na dokumentong may tatak at may itsura ng hindi makapaniwala. O heto, Doña Mary, sabi niya, opisyal na, ikaw na ang legal na may-ari ng isang aluminum trailer mula 1,960 nakatayo sa 400 metro kwadrado na lupang gubat sa lugar na tinatawag na El Arroyo Seco. Tumawa raw ang sekretaryo ng munisipyo nang marinig kung ano ang gustong bilhin ni Mary. Kinuha agad ang pera at tinatakan ang papel. Biro pa niya, baka kailangan pa ng swerte para mapalayas ang mga ahas. Hinawakan ni Mary ang dokumento ng 2 kamay, mahigpit. Hindi ito enggrande. Isang simpleng papel lang mula sa gobyerno na nagpapatunay na may karapatan na siyang manirahan sa lupang iyon at sa lumang trailer. Pero para sa kanya, ito na ang lahat. Sa unang pagkakataon, mula nang mamatay si Ramiro, may pag-aari siyang totoo, isang lugar na matatawag niyang kanya, isang bubong kahit gaano pa ito kabasag. Pwede mo na ba kaming dalhin doon? Tanong niya. Sige, isakay mo ang mga bata sa truck, aalis na tayo, matarik at magulo ang biyahe. Ang 5 kilometro ay tila walang katapusang alikabok at lubak sa makitid at paikot-ikot na daan, balot ng makakapal na kagubatan. Kumakaskas ang mga sanga ng pino sa gilid ng lumang truck
At habang papalalim sila sa gubat, mas lalo itong tumatahimik. Tanging langit-ngit ng tuyong dahon sa ilalim ng gulong ang maririnig. Sa wakas, huminto si El Chivo sa isang bakanteng lugar. Ayan na, Doña Mary, at nandoon nga nakasayad at tahimik. Isang multong trailer, nakatingala sa mga bumagsak na konkretong bloke, parang nilimot na halimaw na gawa sa kalawang at bakal. Ang dating makinang na aluminum ay puro kalawang na at tinubuan ng lumot. Halos matakpan na ito ng matataas na damo at punong pino. Nakalaylay ang pinto, nakakabit sa iisang bisagra. Ang mga bintana ay wasak at walang salamin. Gumagapang ang mga baging sa paligid, parang nais na itong angkinin muli ng kalikasan. Hinawakan ni Carlos ang kamay ng kanyang ina ng mahigpit. Ang kambal ay mahina ang hikbi. Tiningnan ni El Chivo si Mary, inaasahang makakakita ng pagdadalawang isip, baka pagsisisi pa. Pero sa halip, inayos ni Mary ang posisyon ng sanggol sa kanyang dibdib, huminga ng malalim at lumakad pasulong papunta sa magiging bago nilang tahanan. Sa loob ng trailer, para itong bangungot na naging totoo. Agad siyang sinalubong ng alon ng mabahong amoy, amag, nabubulok na kahoy at patay na hayop. Bitak-bitak at nangangaliskis ang sahig. Sa ilang bahagi, tuluyan nang naagnas ang linoleum at lumilitaw na ang basang lupa sa ilalim. Kahit saan siya tumingin, may mga dumi mula sa daga, raccoon, taon ng pamumugar. Makakapal na sapot ng gagamba ang nakabitin mula sa mababang kisame, parang tela na. Sa dating kusina, tanging kalawangin na lababo na lang ang naiwan. Sa kabila ng trailer, may lumang kutsyon na bagsak sa sulok, punit, may amag at halos nilamon na ng panahon. Pero hindi natinag si Mary. Hindi niya nakita ang dumi. Ang nakita niya ay 4 na pader na bakal na balang araw ay makakapagsilbing panangga sa malamig na hanging bundok para sa kanyang mga anak. Oo, tumutulo ang bubong, pero mas mabuti na yon kaysa sa walang bubong. Oo, bulok ang sahig, pero maari niya itong ayusin. Ang lugar na ito, ang guho na ito, ay kanya. Walang landlord na makakapagpaalis sa kanya, walang makakabawi nito. Perpekto bulong niya, tapat ang bawat salitang yon. Tiningnan siya ni El Chivo na parabang nawalan siya ng bait. Perpekto, senyora. Oo, sagot niya, matatag ang tingin. Puno ng luha ang kanyang mukha, hindi dahil sa lungkot, kundi sa determinasyon. Amin na ito, wala na kaming iba, at kaming mag-iina. Gagawin naming tahanan ito. Napakurap si El Chivo, tila nagulat. Pagkaraan, nag-iba ang kanyang ekspresyon. May sumilay na respeto sa kanyang mukha. Aba, senyora, mas matatag pa kayo kaysa sa karamihan ng lalaking kilala ko. Kung kailangan ninyo ng kahit ano mula sa tindahan ni Don Alfredo, sabihin niyong ako ang nagpadala. Ang rancho ko ay mga 6 na kilometro lang mula rito. Naway samahan kayo ng Diyos. Maraming salamat, mahinang sagot ni Mary. Hindi ko malilimutan ng kabaitan mo. Habang papalayong naglalaho ang truck ni El Chivo sa maalikabok na daan, tumayo si Mary kasama ang kanyang 5 anak sa harap ng bagong simula. Binalot sila ng tahimik at makapal na katahimikan ng gubat. Walang ibong umaawit, walang hangin sa mga puno. Dito na talaga tayo titira, Mama? Tanong ni Carlos. Nakatikom ang kamao. Nagtago ang kambal sa kanyang palda. Umiyak si Eduardo. Huminga ng malalim si Mary at mariin niyang sinabi, "Oh, ito na ang tahanan natin. Alam kong mabaho, pero atin ito. Lilinisin natin. Gagawin natin itong kastilyo. Walang makakapagpaalis sa atin ulit." At doon nagsimula ang lahat. Si Mary Fernandez, isang balo na may 5 anak at walang anumang pag-aari kundi isang sira-sirang trailer sa gitna ng gubat, ay nagsimulang kumilos. Ang unang mga araw ay tila digmaan, laban sa dumi, panahon at kawalang pag-asa. Gumigising siya bago sumikat ang araw at nagtratrabaho hanggang sumigaw sa sakit ang kanyang mga kalamnan.
Una, hinila niya palayo ang mabahong kutsyon papunta sa gubat, mag-isa habang nasusuka sa amoy. Pagkatapos ginamit niya ang isang sangabilang walis at sinimulan ang pagwawalis. Nilinis niya ang mga dumi ng hayop, mga pugad, tuyong dahon at lumang basurang iniwan ng misteryosong si Jose. Tumulong si Carlos, itinutulak ang basura palabas gamit ang maliit niyang mga braso, kahit mabigat ito para sa kanya. Nang mapaglabanan na ng kambal ang takot, pinapunta niya sila sa tuyong sapa, kalahating kilometro ang layo. Buti na lang at may kaunting malinis na tubig pa roon. Nagigib sila ng tubig gamit ang kalawangin na lata at ginamit yon ni Mary upang hugasan ang bawat sulok. Gamit ang piraso ng sariling damit, pinunasan niya ang mga pader na aluminum, ang kalawangin na lababo at pati kisame. Nanatili pa rin ang amoy ng amag pero unti-unti nang nawawala ang baho ng pagkabulok. Upang takpan ang mga basag na bintana, ginamit niya ang parehong karton na minsang nagsilbing panangga nila sa ilalim ng tulay. Nakahanap si Carlos ng ilang tabla sa gubat at ikinabit ni Mary ito bilang pansamantalang pinto gamit ang lumang alambre na nakuha niya. Hindi ito sumasara ng maayos pero sapat na para di makapasok ang hayop o hangin. Para sa mga butas sa sahig, naghakot sila ng patag na bato mula sa sapa at pinuno ang mga puwang ng putik at mga tuyong dahon ng pino. Hindi ito makinis pero sapat na para daanan. Sa gabi, nagsisiksikan silang lahat sa pinakatuyong sulok, natutulog sa higaan ng tuyong dahon na tinakpan ng iisang kumot nilang mahalaga. Halos hindi natutulog si Mary, masakit ang kanyang katawan at nananatiling gising ang kanyang isipan. Buhay ang gubat, may tahol ng koyote sa malayo at ang hangin ay ginagalaw ang metal na pader pero hindi siya gising dahil sa takot. Gising siya dahil sa tahimik na pagmamalaki ang bumuo ng isang bagay mula sa wala. Sa ikalimang umaga, nagbago ang lahat. Tiningnan ni Mary ang paligid at napagpasyahang hindi naligtas ang higaan nila sa sulok. Lumulubog na ang gitnang bahagi ng sahig tuwing may lumalakad doon, masyadong delikado para sa mga bata. Carlos, tawag niya, kailangan nating baklasin ang bulok na sahig. Baka may mahulog pa. Gagamitin natin ang lupa sa ilalim para patagin ito. Tumango si Carlos, seryoso. Pero wala silang gamit, kaya gamit lamang ang kanilang mga kamay. Lumuhod silang mag-ina at nagsimulang maghukay. Tinatanggal nila ang nabubulok na linoleum at ang malambot na plywood sa ilalim. Basa at durog ang mga tabla. Parang basang papel na lang, pero hindi sila tumigil. Tinadtad ng tinik ang kanilang mga daliri, dumikit ang putik sa balat, pero paisa-isa inalis nila ang lahat ng kahoy at itinapon sa labas. Habang papalapit sila sa gitna ng trailer malapit sa dating kusina, dumampi ang kamay ni Mary sa isang bagay na kakaiba. Hindi ito lupa, hindi rin ito kalawangin na metal. Ito ay kahoy, solido, matibay. Napatigil siya. Carlos, sandali lang. Bulong niya, biglang bumilis ang tibok ng puso. Lumuhod siya ng mas mababa at sinimulan ang paghukay gamit ang kanyang mga kamay. Inaalis ang nabubulok na sahig at basang lupa gamit ang nanginginig na mga daliri. May nakabaon sa ilalim ng trailer, isang bagay na hindi inaasahan, ilang sentimetro lang sa ilalim ng gumuguhong sahig. Nakasiksik sa pagitan ng dalawang kalawangin na bakal na haligi, naroon ang hanay ng mga kahoy na tabla. Hindi ito bahagi ng orihinal na istruktura ng trailer. Makakapal ang hiwa, parang mula sa hilaw na punong pino, malinaw na sinadyang ilagay doon, nakalatag sa mismong lupa na parang takip sa isang bagay na nakatago. 4 na tabla, bawat isa ay humigit kumulang 1 metro ang haba at nakahanay ng perpekto sa isang parisukat. Tinakpan sila ng panahon gamit ang mga nabubulok na bahagi ng sahig at debris. Maaaring sinadya. Bumilis ang tibok ng puso ni Mary habang inaalis niya ang putik at mga nalalabing plywood.
Mukhang luma na ang kahoy, pero tila tuyong-tuyo ang ilalim, parang naprotektahan ng trailer. Ibinilog niya ang mga daliri at isiniksik sa gilid ng isang tabla. Matigas ito sa una, tila selyado ng taon-taong pinag-ipong lupa. Pero sa huli, sa isang ungol ng kahoy, bumigay ito. At ang bumungad sa ilalim, hindi lupa, kadiliman. Isang malalim na puwang, malamig, tahimik, nakakakilabot. Kinuha niya ang isang piraso ng sirang metal malapit sa kanya at ginamit iyon bilang pambungkal. Inangat niya ang unang tabla, kasunod ang pangalawa. At doon niya nakita isang parisukat na butas sa mismong gitna ng kanyang bagong tahanan. Isang hukay, halos 1 metro ang lapad na bumababa sa kadilimang lubos. May taong humukay nito. Malamang si Jose, ang Amerikanong dating may-ari. Pero para saan? Para itago ang isang bagay? Para makatakas? Lumapit pa si Mary, pilit inaninag ang loob ng dilim. Pero ang bumungad mula sa kailaliman ay hindi amoy-amag, kundi ibang-iba, matalim, metaliko at maasim. Amoy ng pawis, takot at pagkakakulong. Napasingap siya na nikip ang dibdib. Akma sana siyang tawagin si Carlos para dalhin ang kanilang nag-iisang kandila nang biglang may tunog. Sa unay napakahina, akala niya'y hangin lang. Pero andyan na naman, isang mahina, kaluskos, parang telang kumikiskis sa tuyong lupa at paghinga. Mababaw, mabilis, takot na takot, nanlamig ang dugo niya, may buhay sa ilalim. Si Carlos, maputla at nanlalaki ang mga mata, agad kumapit sa braso ng kanyang ina. "Mama, ano yon?" Ang kambal na tahimik lang naglalaro na pahinto, nakatingin sa itim na butas sa sahig. Itinaas ni Mary ang isang daliri, katahimikan. Humugong ang hangin sa labas, dumaan sa basag na bintana. At muli narinig niya ito. Paghinga. Isang ungol, kasunod ng tila inipit na hikbi. "Sino ka?" Sigaw niya, boses na puno ng takot, ang kamay puti sa pagkakakapit sa bakal na tubo. "Lumabas ka riyan. Tatawag ako ng pulis kung kailangan." Tahimik, nakakasakal na katahimikan. Pati mga ibon sa labas ay tila na tahimik. Lumapit si Mary, ang puso ay parang tambol sa dibdib. Ang mga anak niya ay nagsisiksikan sa kabilang dulo ng trailer, nakapako ang tingin. Pakiusap ulit niya, mas malumanay bagaman nanginginig pa rin. "Kung may tao sa ilalim, magsalita ka. Hindi ka namin sasaktan. May mga anak ako." At noon, parang bulong mula sa kailaliman ng lupa, may sumagot. Mahina, paos, lalaki, takot na takot. Nagsasalita ng sirang Espanyol, may matinding banyagang punto. "Tulong, pakiusap, huwag. Huwag niyong hayaang makita nila ako. Huwag kang sisigaw." Napasinghap si Mary, nabitiwan ang bakal sa pagkabigla. Halos bumigay ang tuhod niya. Kumapit siya sa gilid ng sahig, nanginginig. May lalaki sa ilalim ng kanyang trailer. Ang unang instinct, takot. Sino siya? Takas, baliw. Si Jose ba ito? Panganib ba siya sa mga anak? Lumingon siya kay Carlos, nanginginig man, may hawak na bato, handa para protektahan ang mga kapatid. Ang imahe ng batang lalaki na handang lumaban ay nagsindi ng apoy sa dibdib ni Mary. Ang takot ay napalitan ng galit, ng pagiging ina. "Lumabas ka riyan ngayon din," sigaw niya. "Makita kita. Itaas ang kamay. Huwag mo akong piliting ulitin pa." Pero ang boses ay hindi lumaban, hindi nagbanta. Tanging ubo lang at isang daing, "Hindi ko kaya. Nasaktan ako. Pakiusap, tubig. Hinahanap nila ako." Ang boses ay bata, hindi mapanganib kundi desperado. Gumuho ang mundo ni Mary sa desisyong kailangan niyang gawin. Oras ang bibilangin kung pupunta siya sa bayan. Hindi niya pwedeng iwan ang mga anak at ang dalhin sila kasama ay masyadong mapanganib. Nagpasya siya. "Carlos," wika niya mahinahon, "dalhin mo ang mga kapatid mo sa labas. Maghintay kayo sa malaking punong pino. Huwag kayong babalik hanggat hindi ko sinasabi. Naiintindihan mo?" Bagaman takot, sumunod si Carlos. Kinalong si Eduardo, inakay ang kambal, at lumabas.
Naghintay si Mary hanggang wala na siyang narinig na ingay ng mga bata sa labas. Mag-isa na siya ngayon sa trailer sa tabi ng misteryosong hukay. Sinindihan niya ang kanilang nag-iisang kandila. Kumislap-kislap ang apoy sa amoy lumang hangin. "Ibababa ko ang kandila," sabi niya ng malakas. Boses matatag pero handa. "Gusto ko lang makita kung sino ka. Gumalaw ka at lalaban ako." Hawak ang kandila sa isang kamay at nakahanda ang tubo sa abot tanaw. Lumuhod siya sa gilid ng butas. Sumalubong sa kanya ang malamig na hangin, basa, mabigat, amoy karamdaman. Habang bumaba ang liwanag ng kandila, napahinto ang kanyang hininga. Hindi pala malalim. Naaninag ang mga dingding ng hukay, hinukay ng kamay. Mga 2 metro lang ang lalim, sapat para makaupo pero hindi makatayo. Sa gilid ay may mga hakbang na inuka sa lupa, improvised na baitang. Pumasok sa baga niya ang amoy ng takot at bulok. "Bababa ako," sabi niya. "Huwag kang gagalaw, gusto ko lang makita." Iniwan niya ang tubo sa gilid at dahan-dahang bumaba nakapaa gamit ang mga hukay na hakbang. Ginaw! Mabigat ang hangin, paglapag ng mga paa sa lupa itinaas niya ang kandila at ang nakita niya ay nagpigil sa kanyang paghinga. Nakakulubot sa sulok, yakap ang sarili, isang binatilyo, hindi hihigit sa 20 taon. Maputla ang balat sa ilalim ng dumi, dugo at pasa. Magulo, madumi ang dating blonding buhok. Suot niya ay punit na t-shirt at maong na may natuyong dugo at putik. Ang isang binti ay nakausli sa kakaibang anggulo na mamaga. May 2 basag na tabla na tila ginawang paunang lunas. Basag ang isang mata, bitak ang labi. Ang mga kamay ay sugatan, nabiyak ang mga kuko. Duguan ng mga kamao, parang kinayod ang lupa upang makatakas. Pero ang kanyang mga mata, ang isa pa niyang bukas na mata, iyon ang tumigil sa puso ni Mary, puno ng hilaw at dalisay na takot. "Santo Diyos!" bulong ni Mary na paluha. "Anong nangyari sa iyo, hiho?" Nanginginig ang binata, nagngingit-ngit ang mga ngipin sa ginaw at takot. Lalong isiniksik ang sarili sa dinding, itinataas ang mga kamay bilang depensa. Huwag mo akong isumbong," bulong niya. Mabagal ang Espanyol, malakas ang Amerikano niyang punto. "Senyora, kung mahuli nila ako, mamamatay ako. Mas pipiliin kong mamatay dito." Bumuka ang puso ni Mary. Hindi ito si Jose, hindi ito halimaw. Isa itong basag, takot na binatilyo, nakatago sa ilalim ng lupa na parang sugat ang hayop. Sumigaw ang kanyang ina sa loob, hindi ang panganib ang galing sa kanya, kundi ang humahabol sa kanya. Lumuhod si Mary, dahan-dahan boses ay banayad. "Kalmado ka lang," wika niya. "Hindi kita isusumbong, hindi kita sasaktan. Nangangako ako sa ngalan ng 5 anak ko." Tinitigan siya ng binata, ang bukod-tanging matang may halong matinding takot at bahagyang liwanag ng pag-asa. Sino ka?" "Ang pangalan ko ay Mary, Mary Fernandez," sagot niya ng banayad. "Kakilipat ko lang dito sa trailer na ito. Ngayon lang, ilang oras pa lang ang nakalilipas." Itinaas niya ang kanyang mga kamay, puno ng putik at tinik mula sa bulok na kahoy bilang patunay. "Hindi ko alam na may tao rito. Wala ni isa mang nagsabi sa akin." "Lumipat ka rito," ulit ng binatilyo na guguluhan. Napakunot ang kanyang noo. "Akala ko'y inabandona na ang lugar na ito. Matagal na akong narito." "Hindi na ito abandonado," tugon ni Mary, matatag ang tinig. "Bahay ko na ito. Dito na kami nakatira. At ikaw, anong pangalan mo?" Nagatubili ang binata. Palingon-lingon ang tingin sa mukha ni Mary at sa itim na butas sa itaas. Tinatansya kung dapat ba siyang magtiwala. Sa huli, sa isang mahinang tinig, halos pabulong, sinabi niya, Miguel Thompson ang pangalan ko." "Miguel," ulit ni Mary, banyaga ang tunog ng pangalan sa gitna ng lamig ng ilalim ng lupa. "Gaano ka nakatagal sa ilalim, Miguel?" Inilingon niya ang ulo sa lupaing pader ng hukay, tila sinusukat ang oras sa anino. "Hindi ko na alam,
Matagal na, tumigil na akong magbilang. At ang binti mo, kailan nangyari yan? Siguro 2 linggo na, baka mas matagal. Hindi ko na alam ang mga araw. May mahigpit na buhol na nabuo sa dibdib ni Mary. 2 linggo o higit pa. Ang batang ito ay nabuhay sa ilalim ng lupa, sugatan at nag-iisa, habang siya ay nakikipaglaban para mabuhay sa ibabaw. Anong kinain mo? Paano ka? Napayuko si Miguel sa hiya. May dala akong backpack, may ilang granola bars, tumagal siguro ng 1 linggo. Pagkatapos, ininom ko na lang ang mga patak ng tubig mula sa lupa. Nabaligtad ang sikmura ni Mary at ang binti mo, ang mga pasa sa mukha mo. Pumikit si Miguel, pinipilit iwaksi ang alaala. Hindi ako nadulas, sabi niya. Itinapon nila ako mula sa truck. Tumakas ako, nahuli nila ako at binugbog. Ginamit ang mga baril na parang pamalo. Akala ko mamamatay na ako doon sa gubat. Sinipa nila ang binti ko hanggang sa mabali. Tumigil siya, nanginginig ang tinig. Tapos tumawa sila, iniwan nila akong akala'y patay na. Bumaba sa bulong ang tinig ni Mary. Sino? Sino ang gumawa nito sa'yo? Muling bumalot ang takot sa mukha ni Miguel na parang alon na paurong si Mary sa instinct. Mga tao ni Don Roberto halos hindi marinig ang tinig. Mga guwardya sa lagarian. Nanlamig ang dugo ni Mary, ang lagarian, ang parehong lugar kung saan siya inalok ng kalaswaan ng tagapamahala. Ang mismong lugar. Si Don Roberto, ang lalaking binabanggit ng lahat ng may takot. May-ari ng lupa, ng negosyo sa troso at may impluensya sa mga pulis sa probinsya. Sabi ng mga tao, walang nangyayari sa bayang iyon nang wala siyang pahintulot o puot. Hinahanap nila ako, hikbi ni Miguel, habang ang luha ay dumadaloy sa maruming mukha. May presyo ang ulo ko. Narinig ko bago nila ako mahuli. $50,000, 50,000. Umuugong ito sa isip ni Mary. $50,000 para sa paghuli sa Amerikanong espiya. Isang hindi maabot na yaman, sa ganung halaga makakabili siya ng totoong bahay sa syudad. Mapapaaral ang 5 anak. Hindi na magugutom, wala nang paglalaba sa ilog, wala nang pagmamakaawa. Ang kailangan lang niyang gawin ay umahon mula sa hukay, maglakad papuntang baryo, at sabihin kay Don Roberto kung nasaan ang binatilyo. Matiyak ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Ngunit nang muling tumingin si Mary kay Miguel, hindi niya nakita ang pera. Nakita niya ang guho ng isang nilalang na nakakubli sa lupa na parang hayop. Ang mukha ng isang batang binugbog ng takot. Tumingin siya sa sarili, sa mga kamay niyang patigasin ng taon ng paghihirap, sugatan sa pagbubungkal ng sahig para lang may mahigaan ng pamilya. At sa kaibuturan niya, alam niya, wala nang dapat pag-isipan. Alam na niya ang sagot. Kukuha ako ng pagkain para sa'yo, bulong niya, mababa ngunit matatag, at tubig, pambalot sa binti mo. Tapos, pag-iisipan natin ang susunod. Tumingin si Miguel, nanginginig. Ay, i-report mo ba ako? Tinitigan siya ni Mary, walang alinlangan. Hindi kita isusumbong. Pero dagdag niya, kailangan mong sabihin ang totoo. Kailangan kong malaman kung bakit ka hinahabol. Bakit ka tinawag na espiya? Ano talaga ang nangyari? May mga anak ako. Kailangan kong maintindihan ng pinapasok ko. Dahan-dahang tumango si Miguel, may bahagyang ginhawa sa kanyang mukha pero hindi pa rin nawawala ang takot. Umakyat si Mary mula sa hukay, dumadaing ang katawan, nanginginig ang kandila sa kamay. Ngunit hindi lamang bigat ng katawan ang dala niya, kundi bigat ng pasyang kakayanin o guguhuin ang kanyang mundo. Pagahon mahina siyang tumawag, Carlos! Halika na, pero tahimik lang. Pumasok ang mga bata, mabilis, puno ng pag-aalala ang mga mata. Mama, multo ba yun? Yumakap si Mary sa kanila, mahigpit, habang malakas ang pintig ng puso. Hindi, mi amor, hindi multo. Lumuhod siya sa harap nila, tinitingnan isa-isa ang mga mata ng kanyang mga anak.
Makinig kayong mabuti, wika niya, boses mababa pero mariin. Tao siya, isang binatilyo, sugatan, natatakot at nagtatago. Lumaki ang mga mata ni Carlos. Nagtatago siya? Kanino? Magnanakaw ba siya? Hindi. Mabilis na sagot ni Mary, seryoso ang tono. Masasamang tao ang nanakit sa kanya. Makapangyarihang mga tao sa bayan. At makinig kayo ng mabuti dahil ito na ang pinakamahalagang bagay na hihilingin ko sa inyo. Sinuyod ng tingin ni Mary ang bawat mukha ng kanyang mga anak, tinatandaan ang ekspresyon ng bawat isa. Walang sino man, kahit sino, ang dapat makaalam na nandito siya. Hindi ang mga kaibigan ninyo, hindi si Don Alfredo, hindi rin si Padre Javier. Naiintindihan ninyo? Kapag nalaman nila darating ang mga taong iyon at kung kunin nila siya, hindi dun matatapos. Sasaktan din nila tayo. Naiintindihan niyo ba kung gaano ito kadelikado? Dahan-dahang tumango ang mga bata, unti-unting bumabalot sa kanilang mga mukha ang takot. Ang bigat ng lihim ay lumapat sa kanilang mga balikat. Pangako sa akin, bulong ni Mary, sa pangalan ng inyong ama. Nangangako kami, Mama. Sagot ni Carlos. Nanginginig ang tinig niya pero pinilit nitong magsalita na parang matanda. Maingat na ibinalik ni Mary ang mga tabla sa ibabaw ng butas at tinakpan ito ng mga bulok na kahoy at lupa. Dito lang kayo, utos niya sa mga bata. Maglaro ng tahimik. Huwag kayong lalapit sa bahaging ito. Agad siyang tumakbo sa kanilang maliit na imbakan. Kaunti lang ang laman. Kaunting mais, konting mantika at isang supot ng pinole, regalo ni Don Alfredo. Walang tinapay, walang gamot, pero kailangang may maibigay siya sa binatilyo. Sumalok siya ng tubig mula sa paggamit ang lumang lata. Pagkatapos ay tinimplahan ng pinole sa malamig na tubig sa isang kupas na plastik na baso. Kaunti lang yon. Halos hindi sapat para sa isang kainan, pero yun lang ang meron sila. Pagbalik niya sa butas, dahan-dahan niyang binuksan muli ito at muling bumaba. Nasa sulok pa rin si Miguel, nanginginig. Heto, wika ni Mary, iniabot ang tubig. Dahan-dahan lang ang pag-inom, hindi pa handa ang tiyan mo. Sa nanginginig na mga kamay, tinanggap ni Miguel ang mug. Uhaw na uhaw siyang uminom, tumatagas ang tubig sa kanyang mukha at nababasa ang maruming damit. Humalo ang luha sa tubig habang siya'y umiinom, luha ng sakit, ginhawa at pasasalamat. Para siyang taong lumabas mula sa bingit ng kamatayan, pinatigil siya ni Mary sa kalahati. Dahan-dahan lang, paalala niya. Pagkatapos iniabot niya ang pinole. Nilantakan niyon ni Miguel. Isinayad pa ang mga daliri sa baso upang masimot ang natira, hindi iniinda ang dumi. Bawat kagat ay isang laban, pero hindi siya tumigil hanggang sa naubos ito. Pagkatapos, umupo siya ng nakasandal sa malamig na lupa, nakapikit, humihingal. Sa unang pagkakataon, nawala ng bahagya ang takot sa kanyang mukha. Binuksan niya muli ang mata, ang nag-iisang mata niyang hindi nakasara sa pasa at tiningnan si Mary ng may halong pag-asa at matinding emosyon. Salamat, bulong niya, Diyos ko, salamat. Dahan-dahang naupo si Mary sa tapat niya sa maruming lupa. Ngayon magkwento ka, Miguel, wika niya ng malumanay. Bakit may presyo ang ulo mo? Bakit ka tinatawag na espiya? Anong nakita mo? Dahan-dahang huminga si Miguel. Kumirot sa dibdib ang paglanghap. Estudyante ako, anya. Galing sa University of Colorado. Nag-aaral ng biology, conservation. Pumunta ako sa Mexico para sa isang volunteer program. Sinusundan namin ang iligal na pagtutroso sa Sierra Tarahumara. Dahan-dahang tumango si Mary, nagsisimulang maunawaan. Ang troso, ang lagarian. Ang lagarian ni Don Roberto, kumpirma ni Miguel, yun mismo. May dala akong kamera, patuloy niya. Dinodokumento ko ang mga truck, anong oras umalis, saan papunta. Sa gabi nila dinadala ang mga troso, napakalalaking puno. Yung iba, daan-daang taon na ang tanda. Pero hindi lang pagputol ng puno ang nangyayari, Mary. Anya, binababa ang tinig kahit wala namang ibang tao. May mga sikreto silang daanan.
Mga landas na wala sa mapa. Sinundan ko sila. Isang gabi, pinilit kong dalhin ang jeep ko sa pinakadulo tapos naglakad na lang. Nakakita ako ng isang nakatagong bangin at doon isang impormal na landing strip. Lupa lang, maliit pero may ilaw gamit ang generator. Tumigil siya, nilunok ang bumabalik na alaala, halatang hindi niya makalimutan. Doon nila nilalabas ang mga troso pero ang iba butas sa loob, may laman. Mga pakete, kulay kayumanggi, nakabalot ng mahigpit. Tapos nakita ko ring nilalagyan nila ng bagong armas, ang parehong troso. Isang palitan ito, bulong niya, droga para sa armas. At nakita ko si Don Roberto mismo, nandun siya. Kausap ang mga lalaking naka-Amerikana, hindi taga rito, nagsasalita sila ng Ingles, gaya ko, pero hindi sila estudyante, sila'y profesional. At si Commander Valles, hepe ng rural na pulisya, andun din. May nag-abot sa kanya ng maletang itim. Muling nanginig ang boses ni Miguel. Nagtago ako sa likod ng mga bato. Gamit ang zoom lens, nakuhanan ko lahat ng litrato. Pumikit siya. Kailangan ko talagang gawin, pero nagkamali ako. Nakatapak ako sa sanga. May kaluskos, kaunti lang. Narinig ng isang gwardiya, sumigaw. Tapos sunod-sunod na ang putok. Tumakbo ako pabalik sa jeep. Hindi na ako huminto. Pero kilala nila ang lupain. Mas mabilis sila. Nahuli nila ako. Napalibutan ako. Wala man lang akong dalang baril. Kamera lang. Dumaloy ang luha sa kanyang maruming pisngi. Hinatak nila ako pabalik. Sa clearing, inihagis ako sa lupa. Si Don Roberto, ni hindi ako tiningnan. Sabi lang niya, kunin ang kamera, sunugin. At siya, bulong ni Miguel, hindi nakatutok ang tingin. Animoy muling binabalikan ang alaala. Siguraduhin niyong mabusog ang mga koyote ngayong gabi. Yan ang sabi ni Don Roberto. Gawin niyong mukhang aksidente, parang naligaw lang ang gringo at nahulog sa bangin. Pumikit si Mary, pilit iniisip ang takot na naramdaman ni Miguel noon. Kumulo ang kanyang sikmura. Pinalibutan nila ako, lahat sila. Sinisipa ako ng bota nila, binubugbog ng baril, patuloy ni Miguel, nanginginig ang tinig. Paulit-ulit nilang sinisigaw, kanino raw ako nagtatrabaho? DEA, gobyerno? Paulit-ulit kong sinabi, estudyante lang ako, nagmamalasakit sa kalikasan, sa mga puno. Pero hindi sila nakinig, o baka wala lang talaga silang pakialam. Si Commander Valles, dagdag niya, may panginginig sa boses. Siya ang dumurog sa binti ko. Tumalon siya mismo roon. Narinig ko ang buto, bali. Tapos tumawa sila. Umalis. Iniwan akong duguan sa gubat. Namutla ang tinig ni Mary, hindi makapaniwala. Pero, paano ka nakarating dito kung iniwan ka nilang malayo? Hindi ko alam, bulong ni Miguel. Gumapang ako, mga oras, baka araw, nawala na ako sa oras. Minsan nawawalan ako ng malay, nagigising lang kapag umuulan, sapat lang para hindi mamatay sa uhaw. Uhaw na uhaw ako, ligaw, pero alam kong kailangan kong magpatuloy. Hindi ako pwedeng manatili roon. Ipinakita niya ang kanyang mga kamay, duguan, nagkalat ang sugat, tinigang balat. Ginamit ko ito, gumapang ako gamit ito. Tapos nakita ko yung trailer, dagdag niya, mukhang abandonado, wala nang laman, isang silungan. Gumapang ako papasok sa sirang pinto. Inisip kong baka dito na ako mamamatay. Pero kahit papaano, may bubong ako. Diyan mismo ako humiga, turo niya sa lugar kung saan ngayon nakaupo si Mary. Nanginginig sa lamig. May naramdaman akong maluwag sa ilalim. Mga tabla. Ewan ko kung bakit, pero tinulak ko. At nakita ko yung butas. Bumaba ako, binalik ang mga tabla sa itaas. Masakit, sobra. Pero inisip ko, kung makakatago ako, baka hindi na nila ako makita. Baka mamatay ako ng tahimik. At pagkatapos, narinig ko kayo, kayong mag-iina. Mga tinig, tawa. Akala ko sila na yun, babalikan ako para tapusin. Bumigat ang katahimikan sa hangin, parang hamog na di makita. Hindi gumalaw si Mary, natigilan sa lahat ng narinig. Hindi lang ito batang nadapa sa maling lugar. Nakita niya ang puso ng imperyo ni Don Roberto.
mga ruta ng smuggling, armas, droga, katiwalian, mga pangalan. At ngayon, ang imperyong iyon ay nagtakda ng presyo sa kanyang katahimikan. Ang 50,000 dolyar ay hindi gantimpala. Isa itong patong, dugo kapalit ng pera. Nanatili si Mary sa hukay, hindi makagalaw. Ang kandila'y kumikislap sa tabi niya, ang mahinang paghinga ni Miguel lamang ang tunog sa malamig na lupa. Umiikot ang kanyang isip, troso, kalakalan, pulis na bayaran, si Don Roberto. Bawat isa'y dahilan upang tumakas. Dinala niya ang mga anak sa sirang trailer para takasan ang gutom at hirap. Ngunit sa halip na ilagay niya sila sa bibig ng halimaw, hindi kahirapan kundi kapangyarihan. At ang unang instinct, ang pinakapantaong reaksyon, ang ina sa loob niya ay tumakbo. Takpan ang butas, magkunwaring walang nakita. Buhatin ang mga anak at maglaho kahit walang tiyak na pupuntahan. Dahil ano ba ang halaga ng buhay ng isang sugatang binatilyo kumpara sa buhay ng 5 niyang anak? Kung malaman ni Don Roberto na tinatago niya si Miguel, hindi lang siya paalisin, buburahin sila, si Carlos, ang kambal, si Eduardo, si Baby Luz. Mawawala silang lahat. Isa na namang kwento na ibubulong sa nayon. Umalis na sila papuntang norte, pero hindi na nakarating. Ramdam ni Mary ang panlalamig ng takot, parang kamay sa kanyang lalamunan. Ngunit nang muling tumingin siya kay Miguel, nang buong buo, nakita niya ang tuyong dugo sa kanyang buhok. Ang katawan niyang nangangatog, nilalagnat, durog. Ang mga kamay, hindi na kamay, kundi mga kasangkapan na ginamit para gumapang, para mabuhay. Isa lang siyang binatilyo, isang estudyante, dapat nasa aklatan siya, hindi nakabaon sa butas sa lupa. At naalala niya si Ramiro, ang huling mga salitang sinabi nito, "Alagaan mo ang mga anak natin, Sole." Paano niya tuturuan ng mga anak na maging mabuti kung ipapakita niyang okay lang hayaang mamatay ang isang tao para lang sila'y makaligtas? Anong uri ng kinabukasan ang maitatayo niya kung sa takot at katahimikan ito uusbong? Anong klaseng tahanan ang magiging trailer na ito kung nakatindig ito sa pagdurusa ng isang inosente? Hindi niya magagawa. 50,000 isang bahay, isang hinaharap na walang gutom. Hindi sapat ang lahat ng iyon para ibenta ang kanyang kaluluwa at lalong hindi niya ibebenta ang sa kanyang mga anak. Hindi ka mamamatay dito, wika ni Mary. Sa wakas, ang boses ay mahina, ngunit tiyak. Hindi ka nila mahahanap, hindi ko hahayaan. Tumingala si Miguel, hindi makapaniwala ang nag-iisang mata. Paano? Bulong niya. Wala nang daan palabas. Ako'y sapat na, putol ni Mary. Mabigat ang kanyang mga salita. Binigyan siya ng desisyon ng lakas. Mamamatay ka sa impeksyon sa hukay na to. Kailangan mong umakyat. Ngayon din. Hindi pakiusap. Hindi ko kaya. Ligtas ba dito sa ilalim? Mahina't nanginginig na tanong ni Miguel. Mas ligtas sa itaas, sagot ni Mary. Mariin, agad siyang pinutol. Nandun ako, nandun ang mga anak ko. Hindi ka pwedeng manatili sa butas na ito. Kailangan mong umakyat. Aayusin natin ang binti mo. Mag-iisip tayo ng paraan. Pero hindi ko hahayaang mabulok ka rito na parang hayop. Napuno ng takot ang mga mata ni Miguel. Pero nang tiningnan niya ang mukha ni Mary, wala nang puwang para tumanggi. Matatag ang ekspresyon nito, di matitinag. Tayo na, Hisyo, wika niya. Umangkla ka sa akin, masasaktan ka, sisigaw ka, pero kailangan mong gumalaw. Masakit, labis na masakit. Mas matangkad si Miguel kaysa sa kanya at kahit butot balat na ito, parang walang buhay ang bigat. Lumuhod si Mary sa tabi niya, ipinatong ang braso ni Miguel sa kanyang balikat at isinakbit ang mga braso sa baywang nito. Nang gumalaw sila, napaungol ng mahina si Miguel, matining at matalim ang sakit. Tumigil si Mary, nakikinig. Tahimik ang kagubatan sa labas. Muli,
Utos niya maring nakangagat ang labi, bawat pulgada ay laban. Hila, tulak, akay, inaakyat niya si Miguel sa makitid at maputik na hagdan ng hukay. Paulit-ulit nawawalan ng ulirat si Miguel, nilalagnat sa sakit. Nang tumama ang nabaling binti sa gilid ng trailer, tuluyan siyang nawalan ng malay. Pero hindi tumigil si Mary. Sa lakas na ni hindi niya alam na taglay niya, hinila niya si Miguel patawid sa maruming sahig ng trailer patungo sa pinakatuyong sulok, ang higaan ng tuyong dahon ng pino. Pagdilat muli ng mata ni Miguel, nakahiga siya tinititigan ng 5 batang nakasilip sa kanya na parang isang ligaw na hayop. Nakapamayawang si Mary sa tabi niya, nanginginig ang katawan sa pagod. "Carlos, dalhin mo ang mga kapatid mo," sigaw niya. Dahan-dahang lumapit ang mga bata, nakapako ang tingin. Si Eduardo, ang bunso, nagtago sa likod ni Mary. Si Carlos, maputla pero matapang, ay nanatiling nakatayo. "Ito si..." panimula ni Mary. "Miguel," pagtatapos niya, banyaga pa rin sa kanyang dila ang pangalan. Masama ang lagay niya at natatakot siya at ngayon siya ang lihim natin. Naiintindihan niyo ba? Pinakamalaking sikreto natin. Tumingin siya sa nakangangang butas sa sahig. Hindi na ito mukhang taguan. Para na itong libingan. Hindi niya kayang ipagsapalaran na may isa sa kanyang anak ang mahulog doon. Kaya kasama si Carlos, inihila niya pabalik ang lumang kutsyon, ang parehong itinapon nila noong una at itinakip sa butas. Tinakpan nila ito ng maluwag na tabla at tuyong dahon. Hindi ito matibay, pero sapat na para itago ang lagusan. Ngayon wala nang taguan si Miguel. Bukas siya sa panganib. Kapag may sino mang dumating, wala na siyang maitatago. Ang pinakamahalaga ngayon, ang kanyang binti. Hindi maipagkakamali ang amoy, amoy ng nabubulok na laman. Pinautusan niya sina Carlos at Isabela na tumakbo sa sapa. "Dalhin niyo ang pinakamalinaw na tubig na makukuha," bilin niya. "At makinig kapag may narinig kayo, sasakyan, kabayo, aso man lang, sumigaw na parang may nakita kayong ahas at tumakbo." Pinunit niya ang isa sa kakaunting palda niyang extra para gawing panlinis. Pagkatapos gamit ang maliit na kutsilyo na karaniwang panghiwa niya ng mais, dahan-dahang pinutol ang duguan at nanigas na maong sa binti ni Miguel. Ang nakita niya ay nagpahigpit sa kanyang sikmura. Mas grabe ito kaysa sa kanyang inaasahan. Butong puti at matalim ang nakausli sa balat. Ang buong binti ay namaga at naninilaw luntian na may bahid itim. Ang pansamantalang gawang splint ay nabubulok at may mga uod na gumagapang sa laman. Napasigaw si Miguel, isang malalim, hayop na tunog na umaling-awngaw sa loob ng trailer. Pero hindi tumigil si Mary. Hinugasan niya ang sugat gamit ang malamig na tubig mula sa sapa. Pinupunasan ng basang tela ang dumi at impeksyon. Kumakapit ang lagnat kay Miguel. Basang-basa sa pawis ang kanyang katawan. Pero wala silang alkohol, walang gamot. Naalala ni Mary ang ginagawa ng kanyang lola noong bata pa siya kapag may impeksyon sa bundok. "Carlos!" sigaw niya mula sa bintana. "Pumunta ka sa mga pine. Kumuha ka ng dagta, malapot malagkit, yung pinakadelikado." Tumakbo si Carlos. Pagbalik niya, puno ng gininto ang dagta ang mga kamay. Hindi nagdalawang isip si Mary. Pinahiran niya ng dagta ang bukas na sugat. Muling napasigaw si Miguel at tuluyang nawalan ng malay. Pero alam ni Mary ang ginagawa niya. Ang dagta ng puno ay maaaring magligtas ng buhay o maaaring ikamatay. Pero iyon na lang ang pag-asa nila. Lumipas ang ilang araw na puno ng tensyon. Naging parang kuta ang trailer. Nagbantay ang 5 bata sa paligid. Tinawag nila itong bagong laro, ang bantay. May kanya-kanyang papel ang bawat isa. Nakakalat sila malapit sa mga gilid ng gubat. Kapag may dumarating, kahit sino, si Eduardo ang iiyak. Sisigaw ang kambal at tatakbo. Si Carlos ang hihip ng tunog ng pugo, ang kanilang senyales ng panganib.
Sa loob ng trailer, si Miguel ay nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Mahigpit ang hawak ng lagnat sa kanya. Pinapainom siya ni Mary ng tubig mula sa sapa at pakonti-konting pinole at lugaw ng mais. Ngayon ay hinahati sa 7 bibig. Hindi umaalis ang gutom, parang batong nakadagan sa tiyan. Halos hindi na natutulog si Mary. Nasa tabi siya ni Miguel palagi, palit ng tela sa noo nito, pinapakinggan ang kanyang paghinga. Laging nakikinig. Sa dilim, kapag tulog na ang mga bata, nagsasalita si Miguel sa kanyang mga panaginip. Nagsalita siya tungkol sa niyebe sa bundok ng Colorado, sa kanyang ina na mahilig gumawa ng apple pie. Sa alaga niyang aso, si Buddy, binanggit niya ang mga punong sinadya niyang protektahan, kung gaano ito kaganda at kung bakit hindi niya maintindihan kung paano kayang pumatay ng tao para sa bagay na tulad ng pera. Kung bakit ipagpapalit ang kagubatan para sa mga baril, at nakinig si Mary. Sa mga sandaling iyon, sa boses niyang namamaos sa lagnat, hindi niya narinig ang espiya, hindi niya nakita ang banyaga, ni ang panganib. Ang nakita niya ay isang binatilyo, isang anak. At sa loob ni Miguel, nakita niya ang parehong liwanag na pilit niyang pinananatili kay Carlos. Ang inosensya ng isang nilalang na nais lang gumawa ng mabuti. Sa katahimikan ng trailer, sa gitna ng dilim, bumulong si Mary pabalik kay Miguel. Ikinuwento niya si Ramiro kung paanong tumatawa ito gamit ang kanyang mga mata, kung paanong ang mga magaspang nitong kamay ay laging banayad. Ikinuwento niya ang pagkawala ng kanilang tahanan, ang hiya ng pagmamakaawa at ang takot na hindi niya kayang protektahan ang kanyang mga anak laban sa mundong unti-unting sumasakal sa kanila. Sa kalawangin sirang trailer na iyon, nabuo ang isang di inaasahang ugnayan. Isang marupok ngunit matatag na koneksyon na hinubog ng pagkakapareho ng kanilang laban at kahinaan. Hindi na lang basta responsibilidad si Miguel. Siya ay naging higit pa, isang kakaibang sinulid na muling nagdugtong kay Mary sa isang mundong puno pa rin ng prinsipyo, isang mundong akala niya ay matagal nang nawala. Sa pagsagip niya kay Miguel, hindi lang siya gumagawa ng mabuti. Pinatutunayan niyang may saysay ang pagkamatay ni Ramiro, na may puwang pa ang kabutihan sa mundong ito. Ngunit ang realidad ay mabilis bumangga sa katahimikan. Ubus na ang pagkain. Napanatiling buhay si Miguel, ngunit hindi siya gumagaling. Mabaho pa rin ang binti, nilalagnat pa rin. Kailangan niya ng totoong gamot, totoong pagkain, at wala silang anuman. Sa 8 umaga, hindi na makakailang imposible na ang kalagayan. Ang huling mais ay ginawang malabnaw na atole noong nakaraang araw. Mahinang umiiyak si Baby Luz sa dibdib ni Mary, pumapatak na rin ang kanyang gatas sa gutom. Puno ng katahimikan ang trailer, hindi dahil sa kapayapaan, kundi dahil sa kawalang laman. Ginawang multo ng gutom ang tinig ng mga bata. Si Carlos, maputla na may hukay na sa ilalim ng mga mata, ay tumingin sa kanya. "Mama, si Eduardo sobrang gutom na, wala na tayong kahit ano." Tumango siya, nilulunok ang takot. Panahon na, kailangang makakain si Miguel kung may pag-asang mabuhay. Ang kanyang mga anak ay unti-unting nauupos. Wala nang natitirang pagpipilian. Kailangan niyang bumalik sa bayan, sa Creel. Kahit ang kahulugan nito ay ang paglalakad sa landas ng panganib. Ang pag-iisip pa lang ay nagpapaikot ng kanyang sikmura. Iiwan si Miguel, halos wala sa ulirat, na tanging si Carlos na 12 ang tagapagtanggol ay kabaliwan. Pero ang 5 kilometrong paglalakad sa gubat, papunta sa bayang binabantayan ng mga tao ni Don Roberto ay mas masahol. Paano kung makilala siya? Paano kung mapansin na para sa 7 tao ang pinamili niya, hindi 6? Paano kung may magtanong, ngunit kung hindi siya pupunta, mamamatay sa gutom ang kanyang mga anak? Si Miguel, naisip niya kung sino ang maaaring pagkatiwalaan. Si Padre Javier? Hindi, napayuko na ito sa mga mayayamang pamilya. Pinaalis siya sa simbahan kahit walang mapuntahan. Mas takot ito sa tsismis kaysa sa Diyos.
Si El Chivo, oo, nagpakita ng kabutihan, nag-alok ng utang, pero malayo at pabago-bago. Hindi niya alam kung paano tutugon ng lalaki kapag nalaman ang totoo. Isa na lang ang natitirang pangalan, Don Alfredo, ang matandang tindero sa La Sierra. Hindi siya tiningnan ng awa, kundi ng pagkaunawa. Parang may pinagdadaanan din ito noon, binigay ang pinole ng walang bayad. Matanda na, may respeto, at kung may sino man sa bayan na alam ang totoong galaw ni Don Roberto, siya na iyon. Marahil, sa likod ng kanyang katahimikan, naghihintay lang siya ng dahilan para manindigan. Isang panganib, isang desperadong sugal, pero iyon na lang ang tanging pag-asa niya. Kailangan niya ng mais, beans, mantika, asin, pero higit pa roon, kailangan niya ng alkohol, malinis na tela at kahit anong gamot laban sa impeksyon. Bago siya umalis, hinarap niya si Carlos. Iniabot niya ang kalawangin nilang machete. Hindi na ito laro, sabi niya. Totoo na ito. Kapag may narinig kang truck o may lumapit, huwag mong buksan ang pinto, sumigaw ka. Sigaw na parang nakasalalay ang buhay mo. Protektahan mo ang mga kapatid mo at protektahan mo ang lugar na ito. Tumango si Carlos, nanginginig ang kamay sa bigat ng talim. Pero matalas ang kanyang mga mata. Buo. Lumabas si Mary sa liwanag at ang puso niya'y bumabayo sa dibdib. Bawat kaluskos sa gubat, bawat tunog ng sanga ay tila banta. Ang 1.5 oras na lakad ay tila walang katapusan. Lahat ng anino ay may dalang panganib. Pagdating sa krill, tila lumabo ang kanyang paningin sa alikabok at kaba. Pinilit niyang maglakad ng normal, kumaway sa kanilang kakilala. Pumasok sa tindahan ng La Sierra. Nag-ingay ang bell sa itaas ng pinto, parang putok. Salamat sa Diyos, walang ibang tao. Naroon si Don Alfredo, nag-aayos ng mga lata ng chiles sa likod ng counter. Magandang umaga, Don Alfredo, sabi niya, nagulat sa katatagan ng kanyang boses. Lumingon ang matanda, matalim ang mata, hindi mabasa ang ekspresyon. Well, Doña Mary, anong sorpresa? Akala ko'y napalayas na kayo ng lamig mula sa bulok na lata na yon. Matatag pa rin kami, sagot niya. Kailangan ko sanang umutang. Sabi ni El Chivo pwede raw. Babayaran nila ako sa labada sa susunod na linggo. Makakabayad din ako. Bahagyang umangat ang balikat ni Don Alfredo. May bigat ang salita ni El Chivo. Anong kailangan mo? 5 kilo ng mais, 2 ng beans, konting mantika, asin. Nagatubili siya, mabilis ang pintig ng puso. At meron ba kayong rubbing alcohol, hydrogen peroxide? Isinubo niya ang kasinungalingan, pilit at mabilis. Yung isa sa mga bata, si Eduardo, nadapa sa sapa, nasugatan ng tuhod, namamaga, mukhang masama. Tahimik si Don Alfredo, dahan-dahan niyang inilapag ang lata ng chiles sa mesa, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Nakatitig si Don Alfredo kay Mary, hindi lang basta tumingin, kundi parang tumusok sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Hindi siya tumingin sa mukha nito. Sa halip, tiningnan niya ang mga kamay, magaspang, pagod, bahagyang nanginginig at mapuputi ang mga buko dahil sa tensyon. Dahan-dahang iniangat ni Don Alfredo ang tingin hanggang sa magtagpo ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Mary ay para siyang hinubaran, parang nabasa ng matandang ito ang lahat ng kanyang lihim, takot at hindi masabing katotohanan. Walang salitang lumabas. Umabot ang katahimikan sa puntong sinimulang sakalin si Mary ng kaba. Nagkamali ba siya sa pagpunta rito? Ito na ba ang katapusan? Amoy ng tuyong rekado at sabon ng paligid ng tindahan, pero may isa pang amoy ngayon, mas mabigat, amoy panganib. Sa wakas, bumuntong hininga si Don Alfredo. Mabigat, parang mula sa 40 taon ng katahimikang kinimkim sa likod ng counter. Si Eduardo, mahina niyang sabi, halos pabulong. Yung bunso, di ba, 5 taon, matibay na bata, tapos tumalim ang kanyang tingin. Pero hindi para sa kanya ang pinamimili mo, hindi ba, Doña Mary?
Halos tumigil ang tibok ng puso ni Mary. Isang malamig na alon ng takot ang dumaan sa kanyang buong katawan. Gusto niyang tumanggi, tumakbo, magsinungaling, pero hindi niya magalaw ang sarili, hindi makapagsalita. Wala sa mukha ni Don Alfredo ang galit, wala ring paninisi, tanging malalim na kalungkutan sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa pintuan at iniliko ang karatula mula open patungong closed. Pagkatapos pinihit ang susi. Click! Ang tunog ay parang baril na kinokok at biglang ang maliit na tindahan ay naging tila huling ligtas na lugar sa mundo. Bumalik siya sa counter. Nagsalita siya ng mahina na parang pinag-uusapan lang nila ang lagay ng panahon. "Makinig ka, senyora," wika niya. 40 taon na akong nakatayo sa likod ng counter na ito. Nakita ko kung paano nagbago ang bayang ito mula sa baka at pino tungo sa takot at katahimikan. Kilala ko ang bawat mukhang pumapasok sa pintuang yan. Alam ko kung sino ang umutang dahil wala ng pera at kung sino ang nagnanakaw dahil masama ang ugali, at kilala kita. Nakita kitang natulog sa ilalim ng tulay. Nakita kitang pumasok sa gubat kasama ang mga anak mo. Hindi iyon kahinaan, iyan ay pagkadesperado. Pero ang nakikita ko sa iyo ngayon, hindi lang desperasyon, kundi takot. Takot na may itinatagong bagay na maaaring ikamatay ng isang tao. Bahagya siyang yumuko, nagsalita ng mas mababa. Nawala ka ng 6 na araw. Tapos bumalik ka, tila nagpapakain ng sundalo at humihingi ng panlinis para sa malalang sugat. Hindi ito para kay Eduardo, ito'y para sa kanya. Yung gringo, yung hinahanap nila. Gumuho ang lakas ni Mary, lumuha ang kanyang mga mata. Ang tuhod niya ay halos bumigay habang kumakapit sa counter. Lahat ng luha na pinipigil niya ng ilang araw ay sumabog, mainit, mabigat, puno ng takot, gutom, at pagod. Yung mga anak ko, hikbi niya, hindi halos makapagsalita. Gutom na at siya yung binti niya, amoy bulok na bangkay. Hindi ko alam, sumpa ko, hindi ko alam na andun siya. Natagpuan ko lang siya, nandun na siya. Basta, hindi siya pinigilan ni Don Alfredo. Wala siyang sinabi, tahimik lang siyang nakinig. Walang galit sa mukha, tanging kalungkutan ng taong matagal nang nagdadala ng bigat ng katotohanan. Nang sa wakas ay tumigil si Mary, nanginginig pa rin, marahan siyang nagsalita. "Ang ginagawa mo niya," sabi niya, ang salitang yon ay parang ibinalik siya sa pagiging bata, "ay kapusukan, para kang tumalon sa bangin. Alam mo ba kung anong gagawin nila kapag nalaman nila? Kung anong gagawin nila sa mga anak mo?" Hindi nagbabanta si Don Roberto. Gumagawa siya ng halimbawa. Nakita ng batang yon ang higit sa dapat. Nakita niya ang paliparan. Mabilis siyang tumingin. Alam mo, mapait ang tawa ni Don Alfredo. Maiksi, malamig. Alam ng lahat. Lahat ng mas matagal sa 1 linggo sa bayang ito ay alam kung anong nangyayari sa gubat. Ang mga troso, ang mga pakete, ang mga baril, at ang katahimikan pagkatapos. Ang mga nagtatanong, nawawala o lumulutang. Ang ginawa mo ang paghila sa kanya mula sa butas. Hindi lang buhay mo ang isinugal mo ang sa kanila. "Hindi ko kayang hayaan siyang mamatay," bulong ni Mary. Ang boses niya ay basag, sugatan, ngunit hindi natitinag. "Gutom na ang mga anak ko. Pero anong klasing ina ako kung tuturuan ko silang ayos lang na hayaang mamatay ang isang tao sa ilalim ng ating sahig? Anong uri ng mundong iiwan natin kung patuloy lang tayong nagkukunwaring hindi natin nakikita ang kasamaan sa harap natin?" Matagal siyang tinitigan ni Don Alfredo. May bago sa tingin nito, isang anino ng damdaming hindi niya agad maipaliwanag. Paggalang, pighati, siguro pareho. Tumango siya dahan-dahan. May klase ka ng tapang na matagal nang nawala sa karamihan aniya. O baka kabaliwan, minsan pareho lang sila. Mabilis siyang gumalaw sa tindahan, mas mabilis kaysa sa inaasahan sa edad niya. Pinuno niya ang sako, 5 kilo ng mais, 2 kilo ng beans, mantika, asin. Pagkatapos, may idinagdag pa,
isang pakete ng tuyong karne, isang gulong ng keso, at isang malaking supot ng animal crackers. Para sa maliliit, aniya, pagkatapos ay nawala sa likod ng tindahan. Narinig ni Mary ang kaluskos ng mga bote. Bumalik ito na may dalang karton na kahon. Wala tayo ng rubbing alcohol o peroxide, mahina niyang sabi, makakahalata sila. Binuksan niya ang kahon, nandoon ang ilang bote ng mumurahing mezcal, yung uri na parang apoy sa lalamunan. Ito na lang, panglinis ng sugat. Pagkatapos may inilabas pa siyang maliit na garapon na salamin, may lamang dilaw na pulbos, penicillin, para sana sa hayop pero gumagana sa tao rin, timplahin sa pinakuluang tubig 3 beses sa isang araw. Kapag nalabanan niya ang lagnat, ito ang lalaban sa infection. Napatingin si Mary na bigla at halos hindi makapaniwala. Don Alfredo, bakit? Nag-iba ang boses nito, mababa, matalim, dahil pagod na ako. Pagod na akong panoorin ang taong yon habang ninanakaw ang lupa natin, nililibing ang kabataan natin at laso ng bayan na ito. Ang apo ko, dagdag niya matapos ang isang saglit, kasing edad ng gringo mo. Matalino, gustong mag-aral ng forestry, mahilig magtanong. 2 taon na ang nakalipas, sabi nila, nahulog daw siya sa bangin. Pumunta pa si Don Roberto sa tindahang ito para makiramay. Hindi makayanang pakinggan ang lungkot sa boses niya. Hindi mababalik ng pagtulong ko ang apo ko, aniya. Pero kung mabuhay ang batang yan, kung makaligtas at masabi kung anong nakita niya, baka sakaling maging tinik siya sa lalamunan ng hayop na yon. At yon ay may halaga. Sumilip siya sa bintana, tahimik ang kalsada, pero hindi ka pwedeng manatili sa trailer. Kung may nakakita sa iyong pumasok doon, yun ang unang susuriin. Wala na kaming ibang mapuntahan, mahina niyang sabi. May isa, bulong ni Don Alfredo, isang ligtas na lugar. 3 araw mula rito, sa kabila ng canyon, patungong disyerto, isang lumang kampo ng minero. Ang tawag doon, La Escondida. Nakatago, mahirap marating. Pero may mga tao roon, mga taong tumatakas din kay Roberto. Mga taong wala ng ibang natira. Pero kailangan mo ng mga papel. Hindi mo pwedeng itawid ang bata sa checkpoint ng pulis. At hindi mo rin pwedeng galawin ang mga anak mo ng walang kwento. Papel? Tanong ni Mary, gaya ng birth certificate? Mas mabuti pa, aniya. Kukuha ako ng pekeng federal permit. Nakasaad doon na bahagi ka ng Traveling Health Brigade. At ang bata, assistant mong nasugatan sa isang pagbagsak. Gagawa rin ako ng bagong birth records para sa mga anak mo. Hindi ito makakalusot sa malalim na investigasyon, pero kung hindi masyadong titingnan, makakalayo kayo. Totoo yan? Halos pabulong ang tanong ni Mary. Tumango si Don Alfredo. Oo, pero hindi overnight. Kailangan ko ng panahon, ng tamang papel, tamang selyo, 2 linggo. Hindi bababa. Bumalik ka eksaktong 2 linggo mula ngayon, sabi ni Don Alfredo. 2 linggo, mahinang ulit ni Mary, tumango. Makakaraos kami. At ang ruta? Hindi ako magdodrawing ng mapa, sagot niya. Masyadong delikado. Kapag bumalik ka para sa mga papel, sasabihin ko mula sa alaala ko. Lumabas si Mary sa maliit na tindahan na may mabigat na sako sa kanyang likod at isang karton sa mga braso. Nakatago sa ilalim ng mais at beans ang mga bote ng mezcal at garapon ng pulbos na penicillin. Bawat hakbang sa daan pabalik ay tila bitag. Lahat ng magsasakang nagbubungkal ng lupa ay parang posibleng espiya. Ang bawat kaway mula sa malayo ay tila kasunod ng bulong sa mga tauhan ni Don Roberto. Sinusunog ng araw ang kanyang balikat, pero hindi iyon ang nagpapabigat, kundi ang bigat ng nakamamatay na lihim na ngayoy bit-bit din ni Don Alfredo. 2 linggo, kailangan nilang mabuhay. Sa loob ng 2 linggo, nakatago sa isang kalawangin, sirang trailer sa gitna ng kagubatang puno ng panganib. Pagsapit niya sa clearing, isang maputlang mukha ang sumilip sa bintana, Carlos. Nang makita siya, agad itong nawala. Isang pintig lang ng puso,
Bumukas na ang pinto. Lumabas ang 4 na bata, walang imik, mabilis na pumalibot sa kanya parang mga sisiw sa pagbabalik ng inang inakala nilang wala ng pagkain. Tiningnan nila ang sako. Isang salita lang ang binigkas ni Carlos, "Mama." Pero sa salitang iyon, nakadikit ang buong bigat ng pag-asa at pagod. Walang oras para sa yakap. "Carlos, sa bantay. Isabela, Estrella, kay Eduardo at Luz lang kayo. Tahimik, walang lalabas ng trailer." Agad siyang pumasok. Mas lumala ang lagay ni Miguel. Mababaw ang paghinga. Bumabalot na sa hangin ang amoy ng bulok na laman mula sa binti nito. "Miguel," bulong niya, marahang niyugyog, "makinig ka. May dala akong gamot. Masakit ito, sobrang sakit. Pero ito lang ang paraan. Kumagat ka dito." Isinubo niya ang isang maruming patpat sa bibig nito at walang alinlangan binuhos niya ang meskal sa sugat. Ang sigaw ni Miguel ay parang hayop na hinahaplit. Umaling-awngaw ito sa trailer. Nagsiksika ng kambal sa sulok, tahimik na umiiyak, dilat na dilat ang mata. Nangisay ang katawan ni Miguel, tumikwas sa sapin ng tuyong dahon. Pero hindi tumigil si Mary. Tumulo man ang luha sa kanyang mga pisngi na natiling matatag ang kanyang mga kamay. Ginamit niya ang huling malinis na tela para kuskusin ang nana, dumi at lumang dagta upang makita ang hilaw na laman at buto. Pagkatapos, binuksan niya ang garapon ng penisilin at pinatakan ng pulbos sa sugat. Tapos nahiho, bulong niya habang nawalan ng malay si Miguel, nanginginig sa sakit. Gabing iyon, sa kauna-unahang pagkakataon sa mga nakaraang araw, nakakain ang mga bata. Gumawa si Mary ng makakapal na tortilla mula sa harina ng mais, pinirito sa mantika, at binigyan ng tig-ilang piraso ng tuyong karne ang bawat isa. Ang animal crackers, isa bawat bata, ay inabot na parang banal na alay. Habang ngumunguya sila at muling dumede si Baby Luz, dahil muling lumalabas ang gatas ni Mary, nadama niya ang lakas na matagal na nawala. At nagsimula ang pinakamabangis na 2 linggo ng kanilang buhay. Bawat oras ay pakikipaglaban. Si Miguel ay pabalik-balik sa lagnat. 3 beses sa isang araw, pinapainom siya ni Mary ng penicillin mixture at 2 beses nililinis ng mezcal ang sugat. Amoy alak, dugo at sakit ang trailer. Pero sa 5 araw, huminto na ang pagkalat ng impeksyon. Sa 7, nagsimulang bumaba ang lagnat. At sa 9 na araw, dumilat ang isang mata ni Miguel at mahina niyang binigkas. "Mary." Ngumiti siya sa gitna ng luha. Mabubuhay siya. Pero hindi maghihintay ang tadhana ng 2 linggo. 10 araw. Isang kulay abong hapon, tahimik. Nasa labas si Mary, naghuhugas ng dugong tela sa timba nang bigla niya itong narinig. Hindi kabayo. Isang makina, truck, papalapit sa landas ng gubat. Nanigas ang kanyang dibdib at narinig niya ito ang matinis na huni ng pugo. Ang senyalis ni Carlos, babala ng panganib, palakas ng palakas ang ingay ng truck, gulong na sumasayad sa ugat at bato. Wala ng oras. "Carlos!" sigaw niya habang tumatakbo papunta sa trailer. Ipasok sila sa sulok, sa ilalim ng kama. Ngayon din, hindi na kailangan ng paliwanag. Sanay na sila sa takot. Nagmadali ang mga bata. Pumunta sa pinakadulong sulok, nagsiksikan sa ilalim ng tuyong dahon at iisang kumot. "At siya, Mama?" tanong ni Carlos, nakatingin kay Miguel. Halos walang malay. Wala nang oras para ibalik siya sa hukay. Nakabaon ito sa ilalim ng lumang kutsyon, may patong na tabla. Wala nang taguan, isa lang ang silid ng trailer. "Tulong!" utos ni Mary. Sabay nilang hinila si Miguel sa balikat. Umungol siya sa sakit pero hindi sila tumigil. Sa pinakadulo ng trailer, sa ilalim ng kalawangin na lababo, may isang mababaw na espasyo, sapat lang para sa isang nakakulubot na katawan. "Pasok!" utos ni Mary. Hindi nagtanong si Miguel. Ginamit ang huling lakas para gumapang sa loob. Baluktot ang nabaling binti. "Tela ngayon!" sigaw ni Mary. Ipinasa ni Carlos ang mga maruruming tela. Tinakpan niya si Miguel. Mukha, katawan, lahat.
Pagkatapos, pinatungan ng mga lumang kaldero at yupi-yuping lata. Mukha na ulit itong tambak ng kalat. At pagkatapos ay naghintay sila, pigilan ng hininga, manalangin. Ang tambak ng mga basahan at kaldero ay mukhang wala lang, basura, kalat, wala ng halaga. Katatapos lang ni Mary itago si Miguel nang umalingaw-ngaw ang ingay ng makina, mga gulong na kumiskis sa graba at biglang huminto sa labas. Hindi isa, dalawang truck, 4 na lalaking bumaba. Tumigil ang oras, agad niyang nakilala ang isa, ang tagapangasiwa ng lagarian, ang lalaking minsang nag-alok sa kanya ng magandang buhay, kapalit ng dangal. At katabi nito ang isang lalaking mataba, halos pumutok ang mga butones ng unipormeng pulis, si Commander Valles. Ang parehong lalaking binanggit ni Miguel, ang taong nagdurog sa kanyang binti. Huminga si Mary ng malalim at lumabas ng trailer, pinupunasan ng basa niyang kamay sa palda. Nanginginig ang tuhod pero pinilit niyang manatiling matatag. Tumayo siya sa pinto, tinakpan ng sariling katawan ang lagusan. "Magandang hapon mga Ginoo," sabi niya, mahinahon ang tinig kahit kumakabog ang puso. "Ano ang sadya ninyo rito?" Ngumiti si Valles, isang ngiting walang kaluluwa. "Hapon din, senyora. Maganda ang pugad mo rito." Sinuyod ng kanyang maliliit na mata ang katawan ni Mary mula ulo hanggang paa, huminto sa basang talampakan. "Ako si Commander Valles," sabi niya. "May hinahanap kami, matangkad, maputi, banyaga, na wala raw ilang linggo na. Labis na nag-aalala si Don Roberto. May gantimpalang 50,000 dolyar. Isipin mo yon, perang magbabago ng buhay." Dura, bumagsak ito sa lupa, ilang pulgada lang mula sa paa ni Mary. "Nakakatawa lang," sabi ng tagapangasiwa. "May isang balong lumipat dito sa gitna ng gubat, sakto noong may nawalang gringo sa lugar na to." Ngumiti si Mary, mahina, pagod pero kontrolado. "Gringo? Wala po akong alam diyan. Ako lang po at ang 5 kong anak. Wala kaming nakikita kundi mga koyote at lamig." Lumapit si Valles, inaamoy ang hangin na parang aso sa bakas ng dugo. "Anong amoy yon? Amoy alak? Amoy gamot?" Tumalon ang puso ni Mary. Ang mezcal, ang penicillin. Mabilis siyang nakaisip. "Anak ko po, si Eduardo," sagot niya, "nadulas sa sapa, na sugatan, na infect. Binigyan ako ni Don Alfredo ng mezcal at pulbos. May lagnat pa rin siya." Tahimik na tinitigan siya ni Valles. Matagal, malamig, parang ahas na inaantay, kumurap ang biktima. "Tumira rito kasama ang 5 bata, aniya. Matapang ka o siraulo?" "Hindi po matapang," sagot ni Mary, tinig na halos pabulong. "Wala lang ibang mapuntahan." Ngumisi ito. "Hindi mo mamasamain kung silipin lang namin, ano? Para lang siguradong wala kang tinatago, kakaiba." Nanghina ang tuhod ni Mary, pero hindi siya umurong. "Siyempre, Commander, pero maawa kayo, wag niyo lang po takutin ang mga bata. Natutulog sila." Ang susunod na segundo ay parang 1 taon. Pumasok ang 2 lalaki. Maliit ang trailer, masikip, masyadong masikip para sa lahat ng hininga. Ang amoy ng alak, kalawang at sugat ay nakakahilo. "Nasaan ang batang may sugat?" tanong ni Valles. Kumapit si Mary sa laylayan ng palda, ang mga kukoy bumaon sa palad. Doon po sa sulok, tulog sila, natakot sa mga truck. Dumadagundong ang bawat yabag ni Valles habang binabagtas ang makitid na sahig ng trailer. Bawat hakbang ay isang pintig ng kamatayan. Dumaan siya ilang pulgada lang mula sa lababo. Sa ilalim noon nakahandusay si Miguel. Hindi huminga si Mary. Nanatili ang tagapangasiwa sa may pinto, nagsusuri ng paligid, nangingiting mapanghamak. Pagdating ni Valles sa sulok, binunot niya ang kumot. Nagulat si Carlos pero agad niyang niyakap ang mga kapatid, itinakip ang katawan sa kambal. Si Eduardo ay nanginginig, takot, gutom, pero malinaw na walang sugat ang mga binti. "Sabi mong nasugatan," singhal ni Valles, unti-unting inaabot ang baril. "Nilinisan ko po ng mezcal,
Pautal ni Mary. Yun po siguro ang naaamoy ninyo. Natatakot lang siya ngayon. Huwag niyo po silang hawakan, maawa kayo. Tinitigan ni Valles si Eduardo. Payato, pero hindi sugatan, hindi may sakit. Sumingkit ang mga mata nito at sa parehong sandali ang tagapangasiwa na halatang naiinip lumapit sa lababo. Ano ang kalat to? Asik niya nakakunot ang noo habang nakatitig sa tambak ng mga maruruming basahan at lumang lata. At bago pa makagalaw si Mary, bigla niyang itinaas ang paa, isang malakas na sipa. Crash! Umalingaw-ngaw ang ingay sa bakal na silid, parang putok ng baril. Ang mga lata at kaldero ay nagtilamsikan sa lahat ng dako. Diretso ang sipa niya sa ilalim ng lababo. Sa katawan ni Miguel, marahil pati sa sugatang binti, tumigil ang puso ni Mary, pumikit si Mary. Hinintay ang sigaw, ang putok ng baril, ang katapusan. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Commander Valles na biglang napalingon sa tunog. Ngunit walang hiyaw, walang ungol, tanging kalansing ng lata ang narinig habang bumabalik sa katahimikan ng lahat. Basura lang at mga basahan, iritadong sabi ng tagapangasiwa, pinapagpag ang putik sa bota sa sahig. Hindi gumalaw si Mary, hindi huminga. Ang mundo'y tila huminto. Hindi gumalaw si Miguel, wala siyang ininda, wala kahit anong tunog. Tinitigan pa ni Valles ang tambak sa ilalim ng lababo, 1 segundo pa. Tapos lumingon sa 5 batang nakatago sa sulok, nanginginig pa rin at sa amoy ng sakit, alak at lagnat na umaalingasaw sa loob ng trailer. Napabuntong hininga siya, halong inis, pagkasuya at pagkadismaya. Tara na, Chuy, sabi niya. Amoy kaawa-awang buhay ang lugar na ito. Kung nandito man ang gringo, patay na siya sa baho pa lang. Lumabas siya. Sumunod ang tagapangasiwa, nag-iwan ng huling tingin kay Mary, isang halong panlalait at babala. Pasensya na sa abala, senyora, sigaw ni Valles habang papalayo, ang boses puno ng panlilibak. Pag may nakita kang matangkad, blondeng lalaki, huwag mo na kaming abalahin. Di na sulit ang pag-akyat sa basura mong bahay. Hindi sumagot si Mary. Hindi gumalaw, hindi umiyak, hindi bumagsak. Nanatili siyang nakatayo, tulalang bantay sa pinto, parang estatwang inukit sa asin. Sa loob ng trailer, hindi pa rin gumagalaw ang mga bata. Nasa ilalim pa rin ng lumang kumot, si Carlos ay nakayakap pa rin sa mga kapatid tulad ng isang mandirigmang bantay. At sa wakas, nanginig ang katawan ni Mary. Ngunit hindi siya lumapit sa mga anak. Tumalikod siya, dumiretso sa lababo. Lumuhod siya at hinatak ang mga basahan at lata, ang mga kamay ay nanginginig, puno ng sindak. Miguel! Miguel, sumagot ka! Walang tugon, walang galaw. Lumubog ang kanyang puso. Patay na siya, hindi niya kinaya. O baka napilitang lunukin ang sigaw at nabulunan sa katahimikan. Miguel! Hinawi niya ang huling takip. Naroon siya. Maputla, nakapulupot sa sarili, pikit ang mga mata, hindi gumagalaw. Pero humihinga, bahagya, mahina. Wala na sila, bulong ni Miguel. May dugo sa kanyang bibig. Kinagat niya ang sariling labi. Niluwa ang sakit, tinakpan ng takot, at nabuhay. Wala na sila, sagot ni Mary. Hinila siya palabas sa lungga. Inihiga sa damuhan sa loob. Ligtas ka na. Ngunit habang gumagalaw na muli ang mga bata, nanginginig pa rin sa takot, nag-iba ang boses ni Mary. Hindi na ito takot, hindi na ito pag-asa. Bakal na ang tinig. Hindi, aniya, ang mga matay malamig, malinaw. Hindi tayo ligtas. Tumingin siya kay Carlos. Hindi nila pinaniwalaan ang kwento ko. Nakita niya ang binti ni Eduardo. Naamoy niya ang gamot. Babalik siya. Hindi ngayong gabi, baka bukas. Pero hindi siya tapos. Ang ilusyon ng kaligtasan ay naglaho, napalitan ng bagong pangamba, mas matalim, mas totoo, kailangang umalis. Aalis tayo, sabi ni Mary, walang puwang sa tanong. Saan po tayo pupunta, Mama? Tanong ni Carlos, nanginginig ang tinig. Malayo may lugar, La Escondida, sabi ni Don Alfredo, isang kampong nakatago sa kabilang bundok sa disyerto. Ang mga dokumento, garalgal na tanong ni Miguel, muli pang dumura ng dugo.
Wala nang oras, sagot ni Mary. Aalis tayo ngayong gabi, pagdilim. Ang natitirang araw ay lumipas na tila bangungot, walang iniisip, kilos lang. Ipinaliwanag ni Mary ang daan ayon sa sabi ni Don Alfredo, hindi eksakto, pero sapat para may patutunguhan. Carlos, buhatin mo si Eduardo. Isabela, hawakan mo si Estrella. Huwag mong bibitawan kahit anong mangyari. Ako, kakargahin ko si Luz at tutulungan ko si Miguel. Ngunit may isang malaking hadlang. Hindi makalakad si Miguel. Mas malala na ang kanyang binti na mamaga, itim at walang silbi. Hindi ko kaya, iyak ni Miguel. Hahadlang lang ako, mahuhuli nila ako. Iligtas niyo na lang ang mga anak mo. Tumahimik ka, sigaw ni Mary, matigas ang tinig. Hindi kita iniligtas para lang iwanan dito. Hindi ko sinuway si Valles para lang marinig kang sumusuko. Mabubuhay ka, maglalakad ka, maghihila, o bubuhatin kita mismo, pero sasama ka. Nangako ako sa asawa kong babantayan ko ang mga anak namin. Ngayon, isa ka na sa kanila at ililigtas kita kahit anong mangyari. Wala na siyang hinintay na tugon. Itinali niya ang huling mais at beans sa lumang kumot. Isinabit sa balikat. Naglagay ng tubig sa 2 bote. Alis na sila ngayong gabi, handaman o hindi. Itutuloy sa bahagi 14 sa dilim ng gubat. Tinupi ni Mary ang garapon ng penicillin at ang huling bote ng mezcal. Iyon lang ang meron sila para sa 7 kaluluwa na maglalakbay sa loob ng 3 araw sa kagubatan, bangin at disyerto. Sabihin ito'y madali. Ang mabuhay dito ibang usapan, hindi makalakad si Miguel. Paano nila tatawirin ang milya-milyang lupang mabato kung hindi man lang siya makatayo? Carlos, utos ni Mary, habang naglalaro na ang plano sa kanyang isipan, maghanap ka ng pinakamatibay na sanga. Kasing taba ng braso mo, kasing tangkad ko, bilisan mo. Habang nawala si Carlos sa lilim ng papalubog na araw, nagsimula na si Mary. Pinunit niya ang natitirang bahagi ng palda, kinuha ang 2 lumang tabla mula sa sahig at pinatatag ang pampatigas ng paa ni Miguel. Mahigpit ang pagkakatali, sapat para mapangiwi ito sa sakit. Pero kailangan niyang gumalaw. Pagbalik ni Carlos, bit-bit nito ang isang tuyong sanga ng pino, mukhang puno na kaysa sanga. Sapat na ito, sabi ni Mary. Itinali niya ang tela sa dulo. Ito ang saklay mo, aniya kay Miguel, titig na titig. Aalalay ka rito at sa akin, isang braso sa balikat ko. Tumalon ka gamit ang mabuting binti. Naiintindihan? Tumango si Miguel, maputla, basang-basa sa pawis kahit hindi pa sila umaalis. Hindi sila natulog ng gabing yon. Naghintay sila, mga matay bukas, mga taingay nakatuon sa bawat tunog ng kagubatan. Bawat kaluskos, bawat kalampag, tila babala ng kamatayan, ngunit walang dumating. At doon sa katahimikang iyon, sa likod ng ulap na buwan, bumulong si Mary. Panahon na! Tahimik niyang ginising ang mga bata. Gising na mga anak, tulad ng mga dagang gubat, walang ingay. Binihisan niya sila ng mga natitirang damit. Si Carlos ay yumuko para pasanin si Eduardo na parang bangkay na lang sa pagod. Isabela, hawakan mo si Estrella at huwag mo siyang bibitawan kahit anong mangyari. Tinakpan ni Mary si Luz ng rebozo at itinali sa kanyang dibdib. Pagharap niya kay Miguel, ngayon o kailanman. Sa pamamagitan ng saklay at balikat ni Mary, nakatayo si Miguel. Kumapit siya, umuungol, pero hindi sumuko. Isa-isa silang lumabas sa trailer, tahimik. Walang tunog kundi ang yapak ng takot. Tumigil si Mary at tumingin pabalik. Ang trailer, ang kinakalawang na kahon na binili niya gamit ang huling pag-asa, ay tila multo sa liwanag ng bituin. Hindi bahay ang iniwan nila, isang pagsubok ito. Tayo na, bulong niya. At tulad ng mga aninong walang pangalan, 7 figura, 6 na maliit, isa'y sugatan, ang nawala sa mga punong pino, papasok sa hindi alam. Akala ni Mary ay alam na niya ang kahulugan ng salitang hirap. Nagkamali siya. Bawat hakbang ay laban, walang daan, walang ilaw, kundi instinto at takot. Ang saklay ni Miguel ay paulit-ulit na nadadapa, nahuhulog, nabibitawan.
Bawat dausdos, isang ungol ng impyerno ang lumalabas sa kanya. Si Mary at si Carlos, ang batang lalaki na tumanda ng maraming taon sa loob ng ilang araw, ang umaalalay sa kanya. Si Carlos ay tuloy-tuloy lang, walang imik, mata nakatuon lang sa likod ng ina. 2 beses gumuho si Miguel. Hindi ko na kaya, hingal niya nakahandusay sa malamig na lupa. Iwan niyo na ako. Mary, iligtas mo ang mga anak mo. Tumahimik ka at tumayo, singhal ni Mary, tinig na matalim gaya ng patalim. Hindi kita pinaglaban para lang ilibing ka sa gubat na ito. At muli sila ni Carlos ang bumuhat sa kanya. Hindi sila huminto hanggang sa magdilim ang ulap at magsimulang lumitaw ang liwanag ng umaga. Sa wakas, sa isang dalisdis sa likod ng bangin, may nakita silang kumpol ng mga bato, isang tagong lungga sa gitna ng tinik at anino. Doon sila bumagsak, basang-basa sa pawis, namumutla, walang laman ang tiyan. Hindi nag-aksaya ng oras si Mary. Hinati niya ang natitirang pagkain, isang malamig na tortilla para sa bawat mas matanda. Isang para sa kanya, kalahati para kay Miguel, na halos hindi makanguya sa sakit. Ngunit sapat na iyon, sapat para manatiling buhay. Sapat para masabing may pag-asa, at sa oras na iyon, habang ang mga bata ay kumakain tahimik sa ilalim ng kulay abong langit, at si Miguel ay nakahilig sa isang bato, tumingala si Mary sa kalangitan. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi siya humingi, hindi siya nagdasal para sa milagro, nagpasalamat siya para sa panibagong umaga, para sa kakayahang lumaban, at para sa isang araw pa, ipinasa nila ang isa sa mga lata ng tubig, bawat isa'y maingat na sumisimsim. Tama lang para mabasa ang labi. Yun lang ang kayang ipagkaloob, ngunit ang katahimikan ng madaling araw ay hindi kapayapaan. Ito'y nakakatakot. Gaano kalayo ang nalakad natin? Tanong ni Carlos. Halos pause, balikat ay bagsak habang buhat pa rin si Eduardo. Hindi ko alam, sagot ni Mary. Banayad na hinahaplos ang dibdib ng natutulog na si Luz. Pero hindi tayo pwedeng tumigil. Siguro alam na nila. At tila tinawag ng kanyang mga salita, dumating ito. Mahina, pero malinaw, mga makina. Hindi sa itaas, ngayon ay sa ibaba, sa kalsadang iniwan nila, sa pagitan ng mga sanga ng puno, 2 headlight ang sumambulat sa lambak. Ang mga truck at pagkatapos putok, 2, 3, sunod-sunod na punglo, matutulis, umaalingaw-ngaw sa mga bundok. Pinapaputukan nila ang trailer, bulong ni Carlos, takot na unti-unting lumulukob sa kanyang mukha. Galit na galit sila, sabi ni Miguel, namumutla, nanginginig. Alam nilang tumakas tayo, ngayon hinahabol na nila tayo. Ang salitang iyon ay parang yelo sa dugo ni Mary. Tumayo siya, bagaman nangangatog ang tuhod dahil sa panibagong bugso ng pangamba at pangangailangan. Kailangan nating umalis, hindi na sila naghahanap, nagsusubaybay na sila, sumikat ang araw. Ngunit wala itong dalang init, tanging liwanag na walang awa, lumalantad sa bawat pasa, bawat punit, bawat bakas ng pagod, lalong sumama ang daan. Ang gubat ay naglaho, pinalitan ng mga bato at tuyong palumpong. Mas matarik ang akyat, mas matalim ang bawat hakbang. Si Miguel ay halos matumba, namamaga ang kanyang paa, maitim at pulang-pula, at pagkatapos naputol ang saklay, bumagsak siya. Ngayon, halos buhatin na siya ni Mary at Carlos. Tahimik na umiiyak sina Isabela at Estrella, ang kanilang mga paa ay may hiwa na mula sa mga batong matutulis. Si Carlos, buhat pa rin si Eduardo, ay patuloy sa paglakad kahit nanginginig ang kanyang hininga. At dumating sila sa gilid. Hindi ito bangin, ito ay pader, ang Copper Canyon. Tumigil si Mary, ito ay isang sugat sa mundo, malawak, malalim, tila walang hanggan sa magkabilang dulo. Isang bangin ng katahimikan at pula. Sabi ni Don Alfredo, tumawid kayo sa canyon. Bulong ni Mary, nanginginig ang tinig. Walang tulay, walang daan, walang anino ng kahit anong tawiran. Ama, sabi ni Carlos, tapos na ito. Wala na tayong daan.
Ang mga bata ay napaiyak sa unang pagkakataon buot lantad, mga sigaw na kinuha ng hangin ng bangin. Sa likod nila, bumagsak si Miguel sa tuhod. Tapos na, anya, "Patawad Mary, sinira ko lahat, iwan mo na ako, sabihin mong ninakawan kita, sabihin mong pinilit kita, basta iligtas mo ang pamilya mo." Pia Kay, isang sampal, hindi brutal, ngunit sapat para ibalik siya sa katinuan. "Huwag mong gawin yan," sabi ni Mary. Ang tinig ay nanginginig sa galit. "Hindi matapos ang lahat ng ito para lang mamatay ka dito." Lumapit siyang muli sa gilid. Tumingin pa at narinig niya ito, hindi hangin, kundi alingaw-ngaw, mga makina, mga tinig mula sa itaas. Nasa gilid na sila, mas mababa lang sa 1 kilometro. "Andyan na sila," sigaw ni Carlos. "Makikita nila tayo." Wala ng panahon, takot ang naging gasolina ng kilos. Ang mga mata ni Mary ay biglang naging hayop, naghahanap, hindi patawid, kundi pababa. "Maghanap ng daan," sigaw niya. "Kahit anong daanan pababa." Tumakbo siya sa gilid, ang mga bata ay nagmamadaling sumusunod. Si Miguel ay gumagapang. "Diyan," sigaw ni Isabela, nanginginig ang kamay. Hindi daan yon, isang bitak lang sa gilid ng bato, matarik, tusok-tusok parang daan ng kambing. Isang maling hakbang, patay ka. Tumayo si Mary sa harapan nito. Hinipan ng hangin ang kanyang palda, mas lumalakas ang mga makina sa likuran. Wala ng panahon, si Miguel kinagat ang sariling dila upang hindi mapasigaw. Ang larawang iyon ay sinunog sa alaala. Ang sakit na naging banal sa pamamagitan ng pagpipigil. Isang batang takot, ngunit determinado pa ring mabuhay, kaya ginawang pagtutol ang kanyang pagdurusa. 12 taong gulang, pasan ang bigat ng kanyang kapatid, pinoprotektahan ang mga kapatid na babae at umaakyat muli sa bangin. Hindi para sa kaligtasan, kundi para sa pamilya. Hindi siya ipinanganak na bayani, naging bayani siya dahil itinuro sa kanya ng kanyang ina. Ang pag-ibig ay ang pagbabalik kahit nakakatakot ito. Ang sampal na yon, ang sigaw, "Kumilos ka!" Habang bumubuhos ang putok ng baril, hindi siya naghintay ng pahintulot, hindi siya nakiusap sa Diyos. Kumilos siya at sa pagkilos na yon, binago niya ang tadhana ng bawat kaluluwang iniingatan niya. Pinili niyang buhatin ang mga sugatan habang ang karamihan ay tatakbo. Pinili niyang pakainin ang isang estranghero kahit nagugutom ang kanyang mga anak. Pinili niyang ipagtanggol ang kabutihan kahit pinarusahan siya ng mundo dahil dito. Nang marating nila ang gilid ng bangin at wala silang nakita kundi hangin, naroon ang malamig na bigat ng kawalang pag-asa. Ngunit nang bumaba sila, hakbang-hakbang, nanginginig, may iba akong naramdaman. Hindi tagumpay, hindi pananampalataya, kundi pagtitiyaga. Hindi ito paglalakbay ng mga banal, ito'y pagsusulit ng diwa ng tao. Isang tinig na nagsasabing, kahit magkapaltos ang iyong mga kamay at mabali ang iyong likod, magpatuloy ka. Hindi dahil siguradong mananalo ka, kundi dahil iyon ang tama. Ang pay na iyon ay hindi pagkain. Ito'y biyayang ibinalik, isang simbolo ng lahat ng naalala ni Miguel mula sa buhay na nawala. At isang pasasalamat sa buhay na ibinalik ni Maria. Paalala ito na kahit ang pinakamaliit na bagay, isang balat, isang lasa, isang alaala, ay maaaring maglaman ng bigat ng kawalang hanggan. Bakit mahalaga ang kwentong ito? Dahil sa mundong manhid na sa kalupitan at pagmamadali, pinapabagal tayo ng kwentong ito, sapat upang maramdaman kung ano ang ibig sabihin ng pumili ng isang bagay na may kapalit na lahat. Pinaalala nito sa atin na ang pinakamakapangyarihang revolusyon ay ang magmahal kahit delikado, na ang pagiging ina ay isang digmaan, hindi sa sandata kundi sa lakas ng loob, na dumarating ang katarungan kahit sa mga daang liko, sa pamamagitan ng mga form ng buwis at matatandang lalaking may mahabang alaala. Ngayon itatanong ko sa iyo, ano ang iyong naiuwi mula sa kwento ni Maria? Ano ang sumira o nagpagaling sa iyong puso? Aling sandali ang kumapit sa iyong hininga at hindi ka na binitiwan?
Huwag nating hayaang manahimik ang kanyang tinig. Ipasa natin ito gaya ng apoy mula sa mambabasa patungo sa mambabasa, mula sa nakaligtas patungo sa saksi. Dahil sa mga kwentong tulad nito, hindi lang tayo nagtatanda, nagiging bahagi tayo